Hindi na naman mapalagay ang kalooban ng babaeng si Neneng dahil anong oras na ay hindi pa rin nakakauwi ang kanyang asawang si Omar. Hindi ito isang beses lang nangyari. Sa mga nagdaang araw ay napapadalas ang pag-uwi ni Omar ng alanganin. Nababahala si Neneng na baka kung ano na naman ang napasukan nitong gulo. Lumabas na siya ng bahay dahil hindi na rin ito nakatiis. Hinanap niya ang asawa sa mga lugar na maaari nitong puntahan. Pero hindi niya yun makita sa kanilang baryo. Nakasalubong niya sa paglalakad si Carlo, ang kababata ng kanyang asawa. Nilapitan niya agad ito at nagbabaka sakaling may nalalaman ng lalaki kung nasaan si Omar. Carlo, nakita mo ba si Omar? Anong oras na kasi wala pa rin eh. Parang hindi ka naman nasanay sa asawa mo. Uuwi rin yun. Pero alam mo kung nasaan. Ewan ko, wala akong alam. Carlo, alam ko naman na may alam ka kasi magkababata kayo. Sabihin mo na sa akin kung saan siya tumatambay para alam ko na kung saan siya susunduin. Wala nga akong alam. Oo, magkababata nga kami pero hindi na gaya ng dati yung pagkakaibigan namin. Ang tagal niya sa Maynila eh. Pag uwi niya rito, hindi na kami gaanong nag-uusap. Kapag nagkakasalubong lang kami, doon lang kami nakakapag-usap. Pero para malaman kung ano yung mga ganap niya sa buhay niya, wala na akong balita. Ah, ganun ba? Pasensya ka na. Ano naman ba yung nasa braso mo? Wala to. Ano lang yan? Dumi. Anong wala? Nasaktan ka na naman ba ng asawa mo? Nako, hanggang kailan ka ba magtitis dyan sa asawa mong si Raulo? Neneng, sinabi ko na sa'yo, malaki na ang pinagbago ni Omar mula nang mapatpad siya sa Maynila. Kung di naman siya napatpat sa Maynila hindi naman kami makakakilala. Mas maigi ngang hindi na lang sana kayo nagkakilala kesa namang ginaganyan ka niya. Hindi tayo masyadong close pero naaawa ako sa iyo Kasi hindi naman deserve ng mga babae ang ganyan. Matanong nga kita, bakit hindi mo ba maiwan-iwan yang si Omar na yan? Mahal ko si Omar. Siya na lang ang meron ako. Hindi na pagmamahal yan, Neneng. Katangahan na yan. At kaya ka lang naman nananatili sa kanya kasi siya na lang ang meron ka Wala ka na mapupuntahan. Pag-isip-isip ka nga, Neneng. Anong pipiliin mo? Makasama si Omar sa impyernong buhay o iwan siya at magpagala-gala ka sa lansangan na may kalayaan? Hindi na nakapagsalita ang babaeng si Neneng. Nabigla din kasi siya sa mga sinabi ng binata. Hindi naman kasi sila talaga magkaibigan. Nakakausap niya lang ito minsan. Kaya hindi niya talaga inaasahan ang mga narinig niya. Bumuntong hininga si Carlo. Kumakamot na lang ito sa ulo. Tila napagtanto rin ng lalaki na masyadong siyang lumagpas sa linya ng kanilang pagkakakilala. Pasensya ka na Masyado yata akong maraming sinabi. Nakakalimutan ko, hindi naman pala tayo close. Pero hindi ko pinagsisisihan ng mga sinabi ko Pakiramdam ko kasi, minsan, kailangan mo rin makarinig ng ganun mula sa ibang tao. Ayos lang naman sa akin. Kahit pa paano papasalamat ako kasi pakiramdam ko concern ka. Concern naman talaga ako sa'yo. Nung una mo palang dating dito sa amin, nang tumira ka dito ng ilang araw. Kasi, sira ulo yung asawa mo Kahit naman papaano, siguro may karapatan naman akong maging concern sa'yo. Kasi, concern din naman ang pamilya ko sa'yo Maraming salamat Basta kapag kailangan mo ng tulong, lumapit ka lang kina mama o kaya sa akin. Tumango na lamang si Neneng. Naglakad na rin ang lalaki palayo. Noong mga sandaling yon, ay napangiti na lamang siya na mapait. Naisip na lang niya bigla na sana kapareho ni Omar si Carlo. Na sana ganun din katino ang kanyang asawa. Napapiling na lamang ang babae. Alam niya kasing malabong mangyari yon. Para sa kanya, wala nang magbabago sa ugali ni Omar. Sapat na sanang dahilan nito para umalis siya. Pero wala siyang matutuluyan at iniisip niyang baka walang sumalo sa kanya. Bumalik na lamang siya sa bahay nila. Naghintay siya sa harapan ng pintuan. Makalipas lang ang halos isang oras, nakita niyang naglalakad na pauwi ang kanyang asawa. Pagpasok pa lang nito sa bakuran ay agad na niya itong sinalubong. Omar, saan ka galing? Alauna na
Kanina pa kita hinihintay eh. Huwag mo nga akong kausapin. Mainit ang ulo ko. Mainit ang ulo mo? Bakit? Natalo ka na naman ba sa sugal? Aray! Kahit na madalas naman nang masampal ni Omar ang babae, ikinagulat pa rin yun ni Neneng. Halos maalog kasi ang utak niya sa lakas ng pagkakasampal sa kanya. Pagtingin niya sa lalaki, ay nandidisit na naman ang mga mata nito. Hinawakan siya sa magkabilang balikat at malakas na idinikit sa dingding. Kapag sinabi kong huwag mo muna akong kausapin, huwag mo akong kausapin. Mainit na ulo ko eh. At oo, natalo ako sa sugal. Kasi ikaw malas sa buhay ko eh. Aray ko naman, Omar. Nasasaktan ako. Kung natulog ka siguro na maaga, baka umuwi pa ako ng good mood. Kahit natalo ko. Wala ka na nga silbi sa kama. Palagi mo pa akong binubwisit. Tama na. Ang sakit na ng pagkakahawak mo. Padabog siyang binitiwan ni Omar. Muntikan pa siyang matumba pero buti na lang ay dumating ang ina ni Omar. Si Aling Nora. Nasabi siya na matanda. Nilapitan naman agad ni Aling Nora ang anak nito at saka sinampal na malakas. Ano na naman tong ginawa mo? Para ka na naman bata na nagmamaktol ah. Hindi ka ba nahihiya sa mga kapitbahay mo? Palagi mo nalang pinaririnig na bayolente kang tao. Hindi kita pinalaki ng ganyan, Omar. Kaya ayusin mong ugali mong yan. Hindi na nakapagsalita si Omar. Bumuntong hininga na lamang ito. Tanging ang ina na lang talaga nito ang nakakapigil sa pagiging siraulo nito. Ilayo nyo na yung babae niya sa akin. Baka kung ano pang magawa ko dyan. Neneng, sabay ka na lang muna matulog. Baka mamaya bukas patay ka na rito dahil sa siraulong lalaking ito. Hinawakan na siya na matanda sa braso at inilabas sa bahay na yon. Hindi naman kalayuan ang bahay ni Aling Nora mula roon. Kaya agad din naman silang nakarating doon. Pinaupo na muna siya sa gilid at binigyan ng malamig na tubig. Tulala ang babae habang nakatingin sa baba. Mabuti na lang talaga ay nariyan ng kanyang biyena. Hindi sila malapit sa isa't isa ni Aling Nora. Pero mula nang dumating siya roon, ito na ang parang itinuring niyang ina. Ito rin kasi ang madalas na nagtatanggol sa kanya kapag tinotopak si Omar. Ilang beses na rin siya nitong niligtas sa pananakit ng lalaki. Hayaan mo. Bukas kapag nahimasmasa na siya, kakausapin ko siya. Huwag na po, Nay. Baka kayong dalawa naman na mag-away. Hindi pwede yung ganyan eh. Alam mo ba kung bakit ako nakipaghiwalay sa tatay niyan? Kasi nananakit. Kaya hindi ko matitiis na manakit siya ng ibang tao. Lalo na kung asawa pa niya. Nay, ayoko lang naman na masira ang relasyon niyong mag-ina. Ano ka ba naman? Yan pa talagang iniisip mo? Sinasaktan ka na nga. Isipin mo ang sarili mo. Kahit na anak ko yang si Omar, hindi ako papayag na ganyan. Konting-konti na lang ipakukulong ko na yan. Opo, kapag ginawa po ninyo yan, masisira po ang mga pangarap naming dalawa. Pangarap? May pangarap pa bang sinaulong yon? Diyos ko, ang lala mo na, Neneng. Ganun mo ba talaga kamahal ang anak ko? Kaya kahit basurang ugali niya nagagawa mo pang pagtiisan? Sobrang mahal ko po si Omar. Siya po ang buhay ko. Napahawak na lamang sa noo ang matandang babae. Umupo na rin ito sa harapan niya at bumuntong hininga. Tumingin sa kanya ng seryoso. Nararamdaman ni Neneng ang malasakit sa kanya ng kanyang biyanan. Dumito ka na muna ng ilang araw. Huwag ka na munang babalik doon hanggat hindi ka sinusundo dito ni Omar. Pero paano po siya? Hayaan mo siya. Matuto ka namang magpakipot. Dito ka na muna sa bahay. Wala ka namang ibang gagawin dito kundi ang maglinis lang. At least dito hindi ka nasasaktan. Nakakapagpahinga ka pa. Nung oras na yun ay pumayag na lamang si Neneng. Napagtanto rin kasi niya na mas mainam na rin talaga na magkaroon siya ng pahinga sa pagmamaltrato ni Omar. Napangiti na lamang siya sa kanyang biyanan. Wala naman siyang problema na pansamantalang doon na muna siya titira. Mabait naman si Aling Nora. Hindi siya pababayaan na matanda roon. Ang tanging iniisip na lamang niya ay ang mga kababalaghan na nangyayari sa kanya kapag doon siya natutulog. Dati kasi ay natulog din siya roon sa parehong dahilan. Palagi siyang nakakarinig ng mga taong bumubulong na parabang nag-uurasyon. Nagigising siya bigla dahil doon. Pag tinitingnan naman niya ang labas ng bahay,
wala naman doon ang pinanggagalingan ng mga narinig niya. Kaya ang iniisip niya noon ay panaginip lamang yon. Pero ang hindi niya maintindihan ay kung bakit yun palaging pumapasok sa panaginip niya sa tuwing naroon siya. Paano? Dito ka na muna. Saan naman po kayo pupunta ngayon, Nay? Mag-aalas 2 na, oh. Makikipagkita ko kay konsehal. Yung ninong ng asawa mong si Raula. May napag-usapan kasi kami tungkol sa gagawin niyang kampanya bukas. Sideline yon. Sayang din naman. Tumango na lamang si Neneng. Nagmamadali nang makaalis si Aling Nora. Pumasok na lamang siya sa isang silid na bakante. Ang silid na yon ay dati na niyang kwarto ni Omar nung bago pa lamang sila sa lugar. Gusto palang matulog, Pete. Humiga ang babae. Dahil anong oras na rin naman noon at agad na rin siyang dinapuan ng antok. Pagpikit niya, nakatulog agad siya. Pero wala pang isang oras, narinig na naman niya ang mga misteryosong boses. Pero sa pagkakataong ito, parang mga nagdarasal na ang mga naririnig niya. Mabilis siyang napabangon. Hingal na hingal. Pinagpapawisan kahit na malamig naman ang klima ng oras na yon. Limit ka naman ng mga boses na yon. Nakabukas ang bintana nang tumingin siya roon. Kaya naman agad siyang lumapit at sumilip sa labas. Wala namang tao. Sa bakuran naman ay wala rin naman siyang nakita. Naisip niya na baka panaginip lang din. Nagdasal na lamang siya saglit sa pagbabakasakaling sa kanyang pagtulog ay hindi na niya marinig ang mga nakakakilabot na tinig. Pero nang subukan niyang matulog ulit, muli na namang namayani ang mga misteryosong tinig. Dahilan para muli siyang magising. Habol niya ang kanyang hininga ng mga sandaling yon. Pawis na pawis siya. Napaupo na siya sa dulo ng kama. Pakiramdam ni Neneng, kahit na anong gawin niya ay papasok at papasok pa rin yun sa panaginip niya. Kaya naman, kahit na gustong-gusto na niyang magpahinga, hinintay na lamang niyang makabalik si Aling Nora. Hinihiling niya rin na sana ay sunduin na siya ni Omar kinaumagahan. Hindi kasi talaga siya makatulog sa tuwing naroon siya. Bakit gising ka pa? Naninibago lang po siguro ako, Nay. Diyan naman kayo natutulog noon Bakit ka naman naninibago? Ganun po kasi talaga ako eh. Nasanay na kasi ako sa bahay namin ni Omar. Matulog ka maya-maya. Sasakit ang ulo mo kapag nasikatan ka na ng araw. Tumango na lamang ang dalaga. Pero ang totoo ay wala na siyang balak pang matulog noon. Nagdahilan na lamang siya sa biyenan niya na namamahay na siya. Kinaumagahan, dininig ng Diyos ang hiling ni Neneng. Sinundo nga siya ni Omar. Laking pasasalamat niya sa lalaki. Pakiramdam niya ay niligtas siya ni Omar sa paulit-ulit na bangungot niya. Umayos ka, Omar, ha? Hindi ka na bata. Huwag na kayo makialam sa buhay namin mag-asawa. Hihingi naman ako ng payo kapag kailangan ko Pero hindi ko kailangan ngayon, kaya pwede lang sana. Huwag yun na kaming panghimasukan. Hindi ako nanghihimasok. Ginagawa ko lang kung anong dapat gawin ng isang magulang. Oo na. Ayun na, tama. Neneng, halika na. Umuwi ka na sa bahay. Maraming salamat po, Nay. Uwi na po ako. Noong mga sandaling yun ay parang nabunutan ng tinik sa lalamunan ng babae. Mas kinakabahan pa kasi siya sa bangungot kaysa sa mabugbog na naman ng kanyang asawa. Aalis ako ngayong araw at baka bukas na ako ng hapon makauwi. Bakit? Saan ka pupunta? May sideline kami ng mga kaibigan ko. Sige. Mag-iingat ka. Maayos ka, Neneng, Kapag nalaman ko lang na may napormang lalaki sa'yo, humanda ka talaga sa akin. Ano ka ba? Wala namang naporma sa akin eh. Siguraduhin mo lang. Kasi pareho kayong malilintikan sa akin. Alam mo yan. Marami ako mga mata dito sa atin. Hindi naman ako yung klase ng babae na nagpapaporma kahit may asawa na. Mabuti nang nakakasigurado tayo. Tiningnan niya ng maigi si Omar. Meron siyang mga nakitang bakas ng halik sa leeg ng babae. Nasaktan siya dahil doon, pero mas pinili niyang sarilinin na lang muna. Ayaw niya kasing masira ang umagang yon. Pero ang totoo, para na siyang dinudurog sa sobrang sakit. Maya-maya pa, ay magkasabay na silang kumain ng agahan. Tahimik lang si Omar. Ganon din naman ang babae. Para bang
Hindi sila makakilala. Walang nagsasalita. Hinihintay lang din naman kasi ni Neneng na si Omar naman ang magsimula ng pag-uusap nila. Palagi na lang kasi siya ang nagpupusa. Madalas pang hindi naman interesado ang lalaki sa paksa niya. Nabalitaan mo ba yung nangyari kay Mang Andoy? Ikinabigla ni Neneng ang tanong na yun ng asawa niya. Nakaramdam siya ng tuwa dahil sa wakas, si Omar na ang unang nagsalita sa kanilang dalawa. Hindi siya interesado kay Mang Andoy. Pero dahil gusto niyang nagsasalita si Omar, ay pinatulan niya ang tanong na yun. Hindi eh. Bakit? Ano bang nangyari sa kanya? Kilala mo naman si Mang Andoy, di ba? Dating konsyal natin na ngayon tatakbong congressman. Makumpetensya ni Konsyal Boyong. Kilala mo si Konsyal Boyong? Yung linong ko, kumari ni nanay. Alam mo kung anong nangyari? Kanino? Kay Konsyal Boyong? Hindi! Kay Mang Andoy, yung dating konsyal. Anong nangyari? Binarang si Mang Andoy. Ano? Binaran si Mang Andoy? Paano ang ginawa ni Konsyal Boyong yun? Siya ang sabi mo. Eh di ba kasi kakumpetensya niya dati si Konsyal Boyong? Oo, pero wala naman ako sinabi na siya ang bumarang kay Mang Andoy ah. Di porke magkalaban sila sa politika eh, sininong kaagad ang bumarang sa kanya. Eh wala namang alam sa ganun si Konsyal Boyong eh. Eh, sinong bumarang sa kanya? Aba, ewan ko. Alam mo, Neneng, nakakairita ka kausap. Ang tanga-tanga mong umintindi. Maganda na sana umaga ko. Kaso, gulo mo kausap. Lutang na lutang ka. Sabog ka ba? Nagda-drugs ka, ha? Ano? Hindi ah. Sige na, tapos na akong kumain. Kakawalang gana. Aalis na ako. Eh, ubusin mo muna to. Hindi na. Ikaw na kumain yan. Tapos, matulog ka na. Kasi nakakairita kang kausap. Kung ano-ano kasi napasok sa utak mong yan eh. Padabog na lamang na umalis ang lalaking si Omar. Napayuko na lamang si Neneng. Naiinis siya sa sarili niya dahil nasira na naman niya ang umaga na dapat sana ay kalmado lang. Kaya ang ginawa niya ay pinahinga na muna niya ang sarili niya. Bandang 2:00 na siya ng hapon nagising. Makulimlim ang ulap. Nagmamadali niyang kinuha ang mga sinampay sa labas kahit hindi pa nakakapagtanggal ng muta. Babalik na sana siya sa loob ng bahay nang masungkit ang mga sinampay. Pero napukaw ang kanyang atensyon nang marinig ang tsismis sa tapat ng kanilang bahay. Ayon sa dalawang tsismosang nag-iusap, hindi na raw kinaya ni Mang Andoy ang barang na ginawa rito. Namatay ang matandang lalaki sa sobrang dami raw ng insekto na lumabas sa buong katawan. Kalugar lang nila si Mang Andoy. Kaya napansin niya sa lugar nila na parang ang daming palipad-lipad na insekto nung araw na yon. Pagsapit ng gabi, itinuon na lamang niya ang sarili sa paglalaba. Wala rin naman kasi si Omar. Habang naglalaba, narinig niyang tinawag siya ni Carlo sa tapat ng bakuran nila. Neneng, Oh, Carlo, bakit? kunin mo itong suma no. Nabibigay ni nanay. Maraming salamat ah. Nabalitaan mo na ba yung nangyari kay Mang Andoy? Yung dating konsyal na tatakbo sana ng congressman ngayon? Oo. Narinig ko kaninang binarang daw. Totoo ba yon? Oo, totoo ang barang. Patay na nga si Mang Andoy eh. Nakakapanginaya nga. Mabuti pa namang tao yun. Ang dami ding natulungan nun eh. Wala naman daw nakaaway pero bakit binarang? Nakakangilo yung nangyari sa kanya kung nakita mo lang. Bakit? Ano bang itsura niya? Nako, sigurado ko bang gusto mong malaman? Oo naman. Sabihin mo. Yung buong katawan niya, parang naging bahay ng bubuyog. Yung maraming butas, tapos doon nalabas lahat ng insekto. Ganon. Natindigan agad ang balahibo ng babae. Nakaramdam naman siya ng panlalamig. Hindi niya alam kung bakit tila ganun na lamang ang epekto ng balitang yun sa kanya. Pinaghahanap pa ngayon kung sino yung bumarang. Kung sabi ng pamilya ni Mang Andoy kanina, kung hindi makukulong yung bumarang kay Mang Andoy, papatayin daw nila yung mambabarang sa oras na mapatunayan. Paano naman nila malalaman kung nasaan yung mambabarang? Yun nga rin ang tanong ng iba. Paano nila mahuhuli yung mambabarang kung wala naman talaga silang ideya kung sino? Pag-alis ni Carlo ay mas lalong kinabahan ng babae. Mag-isa lang kasi siya sa bahay.
kung ano-ano na naman ang kanyang naiisip. Gusto niya sanang pumunta kay Aling Nora para kahit papaano ay may kasama siya. Ang kaso nga lang, nababahala naman siya sa mga boses na maaari niyang marinig. Lumipas ang mga sandali. Sumapit na rin ang gabi. Kahit na madilim na ang paligid, naririnig pa rin niya ang boses ng mga tsismosa. Walang ibang pinag-uusapan kundi ang tungkol sa barang. Dinig na dinig niya sa lakas ng boses ng mga yon. Kung puntahan ko na lang kaya si nanay. Tama, tatambay na lang muna ako doon habang hindi pa ako inaantok. Uuwi na lang ako kapag inaantok na ako. Lumabas siya ng bahay. Nagmamadali siyang maglakad pero napabagal ang paglalakad niya nang makita niyang bumagsak ang lalaking naglalakad. Kahit na hindi naman niya yung kilala, tila nagkaroon din siya ng pag-aalala. Kuya, ayos ka lang? Anong nangyari sa'yo? Yung pa ako, namumulikat, naninigas. Aray, Ha? Naninigas? oo, matigas. Aray, Ano gagawin ko, kuya? pwede pakiaplos mo? Haplusin? Ganun ba yon? Sige na, ilutin mo, pakiusap. Oo, ito na. Sabihin mo kung tama na. Noong mga oras na yon, ay hindi rin alam ng babae kung bakit ganun na lamang ang pagmamalasakit niya sa lalaking yon. Ginawa niya ang pinag-uutos nito at kalaunan, unti-unti na rin namang naging maayos ang binti ng lalaki. Nakahinga ng maluwag si Neneng. Nang makita niyang nasa maayos na kalagayan na ang binata, napabuntong hininga na lamang siya. Ano? Ayos ka lang ba? Oo, ayos na ako. Maraming salamat ha. Kung ipatingin mo na kagad yan sa ospital, kuya, parang ang lala eh. Hindi naman. Ganito talaga nangyayari sa mga binti ko kapag buong araw akong naglalakad. Kailangan lang talagang hilutin ito. Ganun ba? Kung ayos ka na, tutuloy na ako ha. Benjo nga pala. Benjo ang pangalan ko. Pinsan ako ni Carlo, kung kilala mo siya. Pinsan ka ni Carlo? Oo, kilala ko si Carlo. Pero hindi nga lang kami close. Tingnan mo nga naman. Ano palang pangalan mo? Neneng ang tawag sa akin ni Carlo. Neneng? Tunog inosente ah. Uy, maraming salamat ulit ah. Wala yon. Sige na, aalis na ako. Ngumiti na lamang ang babae sa binata. Ngumiti lang din naman yon. Sa unang pagkakataon, parang muling naramdaman ni Neneng ang maging malaya. Mula kasi nang magsama sila ni Omar, si Carlo lang ang nakakausap niya na lalaki. Pero sa kabila ng kakarampot na kalayaan na naramdaman niya, pakiramdam niya rin ay nakakasala siya sa kanyang asawa. Binilisan na lamang niya ang kanyang lakad patungo sa kanyang biyenan. Bago siya makarating doon, isang matangkad na lalaki naman ang nakasalubong niya. Sa pagkakaalam ng babae, tauhan niyo ng nabarang na si Mang Andoy. Pero nang pinagmasdan niya ang lalaking yon, ay nagtaka siya kung bakit parang kamot yun ng kamot. Narinig niya ngang nagmumura na yon dahil sa sobrang kati ng katawan. Hindi na lamang niya yung pinansin at agad na ring naglakad paalis. Nang makarating na siya sa bahay ng kanyang biyenan, ay wala roon na matandang babae. Pero nakabukas ang bahay kaya inisip niya na baka umalis yon sandali. Umupo na muna siya sa gilid. Napatingin siya sa haligan ng bahay. Meron siyang napansin na mga lumalabas na mga insekto doon. Nung una ay inakala niyang anay lamang yon. Pero nang hindi na siya makatiis, naisipan na rin niyang lapitan para usisain. Ang kaso, bigla na lamang dumating si Aling Nora. Neneng, bakit nandito ka? May kailangan ka ba? Wala naman po. Nagpapantok lang po. Wala kasi akong makausap sa bahay eh. Bakit? Hindi pa ba nakakauwi ang asawa mo? Hindi po siya uuwi ngayong gabi. Ang sabi niya, may sideline daw sila ng mga kasamaan niya. Ganun ba? Sige, dito ka muna. Total, wala rin naman akong ginagawa. Kung gusto mo dito ko na lang din matulog. Hindi na po. Nakakaya na po, Nay. At saka, kailangan ko rin naman pong masanay sa sarili ko. Kasi balang araw, kapag ako naman ang naging ina, dapat matatag ako ng mag-isa, lalo na't laging wala ang asawa ko. Ikaw ang bahala.
Basta kung magbabago lang naman ang isip mo. Nay, nababalitaan niyo ba yung mga nangyayari ngayon dito sa atin? Napatigil ang matandang babae sa pagsasalansan nito ng mga kahoy. Napatingin niyo ng seryoso kay Neneng. Nang mapansin ni Neneng na tila hindi naman interesado ang kanyang biyenan, naisipan na lamang niyang bawiin ang sinabi niya. Hayaan niyo na nga po. Parang pangit siyang pag-usapan. Yung pagbarang kay Andoy ba ang sinasabi mo? Opo. Wala po kasi akong maisip na pag-usapan nating dalawa eh. Nabalitaan ko rin naman yon. Nakakaawa nga nangyari sa kanya. Ano po bang sabi ni Konsehal Boyong? Di po ba makakatapat niya yun sa politika? Bakit? Iniisip mo bang naging masaya siya kasi wala na siyang makakalaban? Ay nay, hindi naman po sa ganun. Napaisip lang naman po ako. Wala siyang sinabi. Pero kita sa mukha niya ang pagkadismaya at lungkot. Kahit naman kasi may alitan sila ni Andoy, naging magkaibigan din naman sila noon. Nakakatakot na po ngayon dito sa atin, no? Hindi natin alam kung ano ba talaga ang motibo ng mambabarang na yon. Sa tingin niyo po, Nay, bakit kaya siya nambabarang? Hindi ko alam. Baka may galit, may gustong singilin. Hindi natin malalaman yon. Siya lang ang nakakaalam. Marami pa silang napag-usapan ng matandang babae nung oras na yon. Nalis na sa ibang paksa ang kanilang usapan kaya bumalik na ulit ang mood ni Aling Nora. Matapos ang kanilang kwentuhan, nakaramdam na rin ng antok si Neneng. Nagpaalam na rin siya sa kanyang biyenan. Kampante siya na pag-uwi niya ay agad na rin siyang makakatulog. Pero habang naglalakad siya pa uwi, nakita na naman niya ang lalaking tauhan ng nabarang na si Mang Andoy. Nakaupo na yun sa gilid. Nakasandal. Hindi gumagalaw pero nakadilat ang mga mata. Nakatulala lang yun sa lapag. Pero marahan itong nag-angat ng tingin sa kanya nang mapansin siyang nasa harapan. Kuya, ayos lang po ba kayo? Medyo nawiwindang lang si Neneng noong mga oras na yon. Kasi napapansin niya na parang napapadalas ang pagmamalasakit niya sa ibang lalaki. Lalapitan na sana niya ang binata na magsalita yun at sinabing tumigil siya. Ayaw siya nitong palapitin. Po, bakit po? Ano po bang nangyayari sa inyo? Hindi na nagsalita pa ang lalaki. Nakatingin na lamang yun kay Neneng. Nang bahagya pang makalapit si Neneng ay dito na niya napansin ang mangilang-ilang lumalabas na langaw at gamo-gamo mula sa suot na jacket ng lalaki. Sa pagkakataong ito, alam na agad ng babae kung ano ang nangyayari. Unti-unti na siyang napaatras. Sinenyasa na siya ng lalaki na lumayo habang kakaunti pa lang ang mga lumalabas sa katawan nito. Parang siya. Dali-dali siyang tumakbo at nagsisigaw na may barang. Nabulabog ang mga tao hanggang sa nakita na lang nilang nakandusay na ang lalaki sa gilid ng daan. Wala na yung malay. Nakanganga at nakadilat ang mga mata. Mula sa bibig nito ay sandamukal ng mga insekto ang lumalabas. Walang nakakaalam na si Neneng ang nakakita nun. Wala rin namang pinagsabihan si Neneng. At nang sumapit na ang kinaumagahan, naging laman na yun ng usapan. Kalat na naman ang tungkol sa barang. Nagdulot na ito ng takot sa karimlan. Kahit ang kanilang kapitan ay nagdeklara na rin ng paghahanap sa sinasabing mambabarang. Wala na namang tulog ang babae nung umagang yun. Tulala na naman siya at lutang ang utak. Hindi na niya nga napansin na nasa pintuan na ang lalaking si Omar. Ang akala niya kasi ay hapon pa ang uwi nito. Nang tingnan niya ang mukha ng lalaki, ay masama ang tingin nito sa kanya. Tingin na nagdulot na naman sa kanya ng kakaibang kaba. Akala ko hapon pa ang uwi mo. O bakit? Nagulat ka kasi nandito na ako? Nagulat ka kasi hindi ka na makakapaglandi? Ha? Anong sinasabi mo? Kunwari ka pang walang alam. Habang wala ako, lumalandi ka pala. Ha? Hindi ko alam ang sinasabi mo, Omar. Ano na naman ba yan? May nakarinig sa'yo na may nilalandi kang lalaki. Ang sabi pa nga ng lalaki, pinapahaplos at pinapahilot pa niya sa'yo yung matigas. Parang sarap na sarap pa raw yung lalaki habang ginagawa mo yun eh. Hindi yung ganun. Mali yung nakarating na chismis sa'yo, Omar. Wala naman akong ginawang mali o masama.
Tinulungan ko lang yung lalaki kasi parang mamamatay na siya sa pulikat niya sa binti. Sinungaling ka! Kala mo magagawa mo ako lokohin? Hindi ako pinanganak kahapon, Neneng. Wala ka naman sa akin, oh. Wala naman talaga akong ginagawang masama eh. Kung ano man ang mga narinig mo, hindi yun totoo. Dinagdagan na nila yon. May magagawa ba kaming milagro kung nasa gitna kami ng kalsada? Hindi na naituloy ng babae ang kanyang pagsasalita nang bigla na lang siyang dakmain sa ulo ng lalaki. Galit na galit ito sa kanya. Hinila ang buhok niya at isinubsob sa lababo na meron pang mga hugasin. Bigla rin siya nitong sinampal na malakas at sinuntok sa sikmura. Takot na takot ang dalaga. Parang mas natatakot pa siya sa asawa niya kaysa sa mga nangyayari na mga barang-barang. Yan ang napapala ng mga malalandi. Buwisit ka. Habang ako nagpapakabagod ako sa trabaho, ikaw naman wala kang ibang ginawa kundi ang lumandi. Bakit ang lakas ng loob mo, ha? Dahil ba kinakampihan ka ni nanay? Ha? Tama na, Omar. Tama na. Nakikiusap ako sa'yo. Kapag malaman lamang ko kung sino yung lalaking yun, baka hindi ako makapagpigil dyan. Baka mapatay ko siya, kasama ka. Napasiksik na lamang ang babae sa sulok ng bahay. Takot na takot siya habang yakap ang sariling tuhod. Hindi niya kayang tumingin sa mata ng kanyang asawa dahil labis ang panlilisik ng mga mata nito. Ang tanging nagawa na lamang niya ay manalangin na sana mapagod na rin si Omar sa pananakit sa kanya. Subukan mo lang na lumandi ulit. Baka hindi lang yan ang mangyari sa'yo. Eh bakit ikaw? Bakit ikaw pwede? Ano? Bakit ikaw? Pwede ka mang babae. Tapos ako, may tinulungan lang ako, bawal na. Hindi ka patas, Omar. Bakit? Nakita mo ba ako lumandi? May nakakita ba sa akin? Wala! Walang nakakita at walang ebidensya. Kaya wala kang karapatan na paratangan ako ng ganyan. Hindi ako kagaya mo nagagawa ng kalandian tapos kapag may nakahuli akala mo kung sinong birhen na inosente. Pakawala mo na lang ako. Anong sinabi mo? Pakawala mo na lang ako. Kung sa tingin mo wala na akong silbi sa buhay mo. Tumigil ka nga sa drama mo. Anong pakawalan? Nakakulong ka ba? Dami mong alam. Marami ka pang gagawin bilang asawa ko, no? At kung gagawin mo lang ang mga yun ng maayos at walang halong katarantaduhan, wala naman tayo magiging problema eh. Mahal mo ba ako? Tumigil ka na! Mahal mo ba talaga ako? Sinabi ng tumigil ka na eh! Hindi na nagsalita pa si Neneng nang makita niyang kumuha na ng pamalo ang asawa niya. Mas lalo siyang natakot at lalong isiniksik ang sarili sa sulok. Mga ilang sandali lang ay nagsawa na rin ang lalaki sa pananakit sa kanya. Padabog niyong pumasok sa loob ng kwarto. Ang tanging na lamang nagawa ni Neneng ay ang umiyak. Pero mga bandang 10:00, kinailangan niyang lumabas ng bahay para bumili ng kanyang iluluto. Habang naglalakad, pinagtitinginan siya ng mga tao. Kitang-kita kasi ang mga pasa niya. Pinagbubulungan siya ng mga tsismosa. Pero wala siyang pakialam. Nakatingin lang siya sa baba. Nakatulala. Pero natauhan siya nang mabangga niya si Carlo. Kasama nito ang lalaking si Benjo. Napatingin siya ulit sa baba para itago ang pasa niya sa muka. O Neneng, sinaktan ka na naman ba ng siraulong yun, ano? Bakit? Sino bang gumawa niya sa kanya? Yung kaibigan ko na asawa niya. Nananakit ng asawa yun eh. Miss, di ba ikaw yung tumulong sa akin kagabi? Bakit ka ginaganyan ng asawa mo? Hindi ka dapat napayag ng ganyan. Dapat ipakulong mo yung siraulong yun. Aalis na ako. Pasensya na. Iiwas ka na naman eh, tutulungan ka na nga. Bakit ba pinoprotektahan mo pa rin yun? Parang gusto ka na nga niyang patayin eh. Hayaan niyo na nga ako. Hindi na niya kinausap ang magpinsan. Nagmamadali na siyang naglakad at saka nagtungo sa palengke. Pagkarating niya roon, usap-usapan pa rin ang nangyari sa lalaking binarang. Ayon sa mga tinig na naririnig niya, ramdam niya ang pagkabahala at takot sa mga yon. Pilit niyang inaalis sa isipan ng mga naririnig. Pati na rin ang itsura ng lalaking iniwan niya. Tumatak kasi yon sa kanyang memorya. Detalyado niyang naaalala ang senaryo. Natitindigan ng kanyang balahibo kapag naaalala niya kung papaanong lumabas sa mga langaw at kung ano-anong insekto sa katawan ng biktima. Nakapagluto naman na maayos si Neneng kahit na ang gulo ng kanyang utak. Pagdating ng hapon,
iniwan na naman siya ng asawa niya. Dumating naman si Aling Nora. Ah, may pasada naman yung mukha mo. Wala po yan, Nay. Sinabi na sa akin ni Omar ang nangyari. Wala po akong nilalandi, Nay. Kilala niyo ako. Hindi ako ganong klase ng babae. Tayong mga babae, kagaya ng mga lalaki, dumarating din tayo sa punto ng buhay natin na minsan natutokso rin tayo. Pero Neneng, palagi mo lang tatandaan na meron tayong sinumpaan sa Diyos nang tayo ay ikasal. Kaya dapat palagi natin sinasaalang-alang yon. Nay, hindi naman po totoo na nagtaksil ako eh. May lalaking namulikit ang paa at kailangan niyang matulungan. Kasi kung hindi, baka umakit ang pulikat niya pataas. Delikado po yun kaya tumulong ako. Wala po akong ginagawang masama, Nay. Nasa gitna kami ng kalsada. Sabihin na natin wala ka ng ginagawang mali. Pero ikaw pa rin ang dahilan kung bakit nakapag-isip ng ganun si Omar. Ibig ko lang naman sabihin, umiwas ka sa mga taong pwedeng magdulot ng pag-aawayan nyo ng asawa mo. At yung mga pananakit niya sa'yo, ako nang bahala sa kanya. Bakit pakiramdam ko, kasalanan ko nangyari, Nay? Kasalanan mo talaga. Kasi kung hindi ka na sana lumabas kagabi, wala namang mangyayaring ganon. Natameme na lamang si Neneng. Nanibago siya sa ugali ng kanyang biyenan. Pakiramdam niya kasi ay bigla na lang yung nawala ng pakialam sa kanya. Pakiramdam niya ay hindi yung naniniwala sa sinasabi niya. Umalis sa matandang babae. Naiwang natulala si Neneng. Pakiramdam niya kapag tumagal pa nakasama niya si Omar, unti-unti na rin siyang masisiraan ng bait. Sumasabay pa ng sumasabay ang mga nangyayari sa kanilang baryo. Makalipas ang ilang araw, pansamantalang nanahimik ang usapan sa barang. Nagsimula na kasi ang pangangampanya ng mga kandidato sa eleksyon. Naging abala na rin ang asawa niyang si Omar dahil kasama ito sa pangangampanya ng ninong nito. Dahil sa madalas na wala si Omar sa bahay, kahit na papaano ay nakakatikim ng kaunting kapayapaan ng babae. Walang naninigaw, walang nananakit. Kailan ba ang huling uwi ng asawa mo? Bakit parang napapadalas yata na hindi na siya umuwi? Ang sabi niya sa akin, sobrang abala daw siya sa pangangampanya. Kaya hindi ko na lang din siya inaabala kasi ang gusto ko, tahimik dito sa amin. Pasensya na kayo kung inabala ko pa kayo ah. Hindi ko kasi talaga kayang ayusin ang washing machine na yan eh. Kailangan ko na kasing maglaba. Pasira-sira naman kasi yung washing machine na yan eh. Ayos lang naman. Marunong naman ako nito eh. Sandali lang to. Maiba tayo, Benjo. Alam niyo ba ni Mang Isko kung sino ang mambabarang? Hanggang ngayon, nahihirapan pa rin kaming malaman kung sino. Magaling yung mambabarang eh. Parang biyasang-biyasa na siya. Yung dalawa niyang biktima, talagang wala kang makikitang bakas niya ron eh. Si Mang Isko, nahihirapan. Batikan na albularyo yun ha. Yun na nga ang punto ron. Kapag si Mang Isko nahirapan, ibig sabihin, hindi basta-basta yung mambabarang. Yung huling biktima, Oh, bakit Neneng? nadaanan ko siya bago siya tuluyang sakupin ng mga insekto. Gusto ko siyang tulungan pero sinabihan niya lang ako na umalis. Pakiramdam ko kasalanan ko kung bakit siya namatay eh. Pinagsasasabi mo. Wala kang kasalanan dun. Kasalanan nyo na mambabarang. Lintik na mambabarang yan oh. Bakit kaya siya nambabarang dito? Ano kaya ang motibo niya? Malalaman din natin yan. Bukas, makakausap ko na si Mang Isko ulit. Baka hindi na siya abala. Nasa kalagitnaan ng pag-aayos ng washing machine ng dalawang binata nang biglang dumating naman si Omar. Salubong ang kilay nito pagpasok pa lang ng bakuran. Masama ang tingin nito kay Neneng pati na rin kay Benjo. Oh, nakauwi ka na pala. Anong ginagawa niyo rito? At sino yan? Ginagawa namin to, yung washing machine nyo. Pinapayo sa amin ng asawa mo kasi wala siyang magamit. Sisira-sira eh. David daw niyang lalaban pa. Ako si Benjo. Umalis na kayo rito! Okay naman. Pinapayos ko lang naman sa kanila yung washing machine kasi wala akong magamit eh. May sugat na yung kamay ko oh. Hindi ako makapagkusot. Kailan pa kita sinabihan na pwede ka magpapasok ng ibang lalaki sa bahay natin, ha? May natatandaan ka ba? Uy, Omar, parang hindi mo naman ako kilala. Makababata tayo. Ano kala mo sa akin?
Wala akong tiwala sa'yo. At lalong-lalo na dyan sa kasama mong lalaki na yan. Walang tiwala no? Galit yata sa sariling multo. Anong sinabi mo? Nag-aangas ka ba rito? Pre, huwag si Benjo. Hindi mo kakayanin yan. Balis ka dyan! Nilapitan ni Omar si Benjo at tinawakan nito sa kwelyo. Dinikit ni Omar ang lalaki sa pader ng bahay nila. Nang subukan namang awatin ni Neneng ang asawa nito, tinulak lang siya ni Omar ng malakas. Natumba si Neneng at nauntog pa ang ulo sa kanto ng kahoy sa lamesa. Dahil sa nangyaring yun, hindi na nakapagpigil pa si Benjo. Pinalagan na nito si Omar. Sinuntok ni Benjo si Omar ng malakas na naging dahilan para mapasubsob naman yon sa lupa. Tumayo si Omar at nakipagsuntukan na rin. Hindi na rin inawat ni Carlo ang dalawa. Gusto rin naman kasi ni Carlo na makatikim ng sakit ng katawan si Omar. Batid ni Carlo na kahit anong gawin ni Omar ay hindi ito uubra sa suntukan kay Benjo. Pakiusap, awati mo sila. Baka kung ano mangyari sa kanila. Sus, pabayaan natin sila. Tingnan natin kung anong mangyari kay Omar. Minsan dapat patikimin mo rin ang hapdi ng katawan niyang asawa mo Nung mga sandaling yon ay walang nagawa si Neneng. Kahit na gusto niyang umawat ay pinipigilan naman siya ni Carlo. Lamog na si Omar sa mga sandaling yon. Hindi nito kinakaya ang maskuladong katawan ni Benjo. Maya-maya pa, napagod na rin ang dalawa. Si Omar na mismo ang lumayo kay Benjo. Dugo na ang labi nito. Nakatingin na rin ang lahat ng tao sa labas ng kanilang bakuran. Sakto namang dumating si Aling Nora. Nagalit ang matanda sa kanyang dinatnan. Ano nangyari dito? Omar, duguan ang bibig mo. Neneng, anong nangyari dito? Kayo ba yung ina ng taong yan? Oo, ako nga. Bakit? Ikaw ba ang bumugbog sa kanya? Ginawa ko lang ho yan dahil siya ho ang unang naging marahas. Pinsan ko po si Benjo. Wala po siyang kasalanan, Aling Nora. Nag-ayos lang kami ng washing machine dito Kasi itong si Neneng, maglalaba, wala magamit. May sugat kasi yung kamay niya dahil sa kagagawa ni Omar. Manahimik kang siraulo ka! Pre naman, alam mo naman sa sarili mo na ikaw ang may kasalanan Aminin mo na. Ang sabihin mo, nirereto mo si Neneng dito sa pinsan mo. Aling Nora, hindi po yan totoo. Nandito lang talaga kami para sa washing machine. Ito kasing pinsan ko may nalalaman sa mga wirings Kaya siya ang kinuha ko para makatipid din sa bayad si Neneng. Ito kasing si Omar, agresibo. Palibasa, gawain niya Tama na. Umalis na kayo para wala na tayong problema. Hindi mo man lang ba kakausapin yung anak mong barumbado na nananakit ng asawa? Tingnan yung asawa nito, ang daming pasa. Ano man ang pinag-aawayan nila ay wala tayong pakialam doon. Alis na! Ikaw, Neneng, itabi na yung washing machine na yan. Napapailing na lamang si Carlo at Benjo. Pero para wala ng gulo, ay sinunod na lamang nila ang sinabi ni Aling Nora. Nang masiguro naman ni Omar na wala ng dalawang lalaki, agad nitong hinila si Neneng papasok ng bahay. Sinarado agad ni Omar ang pintuan kaya hindi na nakapasok pa ang matanda. Kagaya ng inaasahan ng dalaga, bugbog sarado na naman siya sa kanyang asawa. Habang sinasaktan siya ni Omar, ang tangi na lamang niyang nahiling sa isipan na sana si Omar naman ang mabarang. Nang sa ganon ay mabawasan na rin ang mga asal hayop sa mundo. Makalipas lang ang mahigit 20 minutos, hinanghina na ang katawan ng babae. Sa puntong ito, sigurado na siyang handa na niyang iwan si Omar. Hindi na niya kaya ang trato nito sa kanya. Ang kaso, hindi agad siya makatayo. Bugbog sarado kasi ang katawan niya. Namamagari ng mukha niya. Pero si Omar, tila wala man lang konsensya na nararamdaman. Malapit na kitang mapatay. Kaya Neneng, huwag mo akong sagarin. Palayain mo na lang ako. Para ano? Para makipaglandian ka? Gusto ko pang mabuhay, Omar. Mais ka, Neneng. Hindi mo ako kilala kapag ako nagalit. Malakas na binagsak ni Omar ang pinto at umalis na naman ito sa bahay. Naiwang nakahiga si Neneng. Nahihilo na siya, pero pinipilit niya pa rin makabangon. Halos 1 oras din niyang pinagsikapan na makaupo. Sobrang sakit talaga ng katawan niya. Sa sobrang bugbog, hindi na rin niya namalayan na nawalan na pala siya ng malay. Paggising niya, mag-isa pa rin siya sa bahay. Madilim
tahimik. Medyo kinakaya na niyang makagalaw kaya nagkaroon na siya ng lakas na makatayo. Pero napahawak pa siya sa dingding dahil sa panghihina. Kailangan ko makaalis dito. Kailangan ko makalayo rito. Ayoko na. Aalis ako rito. Nilakasan niya ang kanyang loob. Kahit masakit ang buong katawan, ay sinikap niyang makapaglakad palabas ng bahay. Wala siyang dalang gamit na kahit na ano. Ang tanging nasa isip lamang niya ay takasan na ang impyernong kinasasadlakan niya. Una niyang naisip puntahan ay si Carlo. Iika-ika siyang naglakad patungo sa bahay ng lalaki. Pagdating niya, nakapatay ang ilaw sa loob. Ang sabi ng mga kapitbahay, umalis daw ang buong pamilya ni Carlo para sa isang binyagan. Mawawala na sana ng pag-asa ang babae, pero narinig niya ang tinig ng magpinsan na kararating lang. Oh, Neneng! Walang ya. Anong ginawa niya sa'yo? Tulungan niyo ako. Tara, halika sa loob. Agad nilang binuksan ang bahay. Sinarado nila ang pinto at dito na nakita ng dalawang lalaki ng mas malinaw kung ano ang sinapit ni Neneng. Awang-awa ang magpinsan, pero nangibabaw ang galit nila para kay Omar. Tarantado talaga si Omar oh. Ano, Insan? Birahin ko na ba? Wag. Ayoko na magkaroon pa ng gulo. Gusto ko na lang umalis ng tahimik. Saan ka naman pupunta niyan? Dito ka na lang sa amin. Hindi pwede rito. Madadamay ang pamilya mo. Hindi ko alam kung saan ako pupunta pero bahala na ang Diyos sa akin. Tatawagan ko na lang si Mang Isko. Gagamutin niya ang mga sugat mo at pamamaga para mas madaling gumaling. Sandaling lumabas ang lalaki. Napapabuntong hininga na lamang si Neneng. Naganda naman ang pagkain si Carlo nang sa ganon ay maibalik kahit papaano ang lakas ng babae. Maya-maya pa ay dumating na rin ang matandang albularyo. Dala-dala nito ang mga panggamot. Wala nang sinayang na oras. Maraang ginamot ng albularyo ang mga namamagang parte ng katawan ng babae. Pinahiran ng kung ano-anong langis. At makalipas nga lang din ng 2 oras, nakaramdam na rin ng ginhawa si Neneng. Naigagalaw na rin niya ng maayos ang katawan niya. Kumusta pakiramdam mo, Iha? Medyo ayos na po. Mas bagaan kumpara kaninang nagising ako. Ang ulo mo, masakit ba? Konti pero hindi na po sobra. Ang ibig ko sabihin, yung loob ng ulo mo, may kumikurot ba? Wala naman po. Mabuti naman kung ganon. Ganito ang gagawin mo. Magpapahinga ka muna. Hindi mo pwedeng biglain na maglalakad ka kagad na malayo. Pahinga ang kailangan mo. Pero kailangan ko na pong umalis eh. Kung pagpipilitan mo ang gusto mo, lalo ka lang mapapahamak. Mang Isko, natatakot kasi siya sa asawa niya na baka bigla na lang dumating dito. Huwag kang mag-alala. Hindi naman ako aalis dito hanggang bukas. Akong bahala sa asawa mo. Hindi ka naman namin pababayaan, Neneng. Kaya kumalma ka lang. Intindihin mo lang ang pagpapahinga mo. Sige na, magpahinga ka na. Tara, aalalayan kita. Doon ka sa kwarto, dito na lang kami. Sa makalawa pa naman ang uwi ng pamilya ko eh. Kaya hindi mo kailangan mahiya. Maraming salamat talaga sa tulong ninyo. Kung noon sana nakinig na ako sa'yo, hindi na sana ito mangyayari sa akin. Nangyari na yun eh. Palipasin na natin. Ang isipin natin ang kaligtasan mo. Ngumiti na lamang si Neneng at pumasok na rin sa silid. Hindi niya isinara ang pintuan. Kaya naman, naririnig niya kung ano ang pinag-uusapan ng tatlo sa sala. Kailangan na nating magdoble trabaho, Benjo. May isa na namang nabiktima ng barang. Ano? Meron na naman ho? Oo. At itong bagong biktima, may koneksyon pa rin sa politika. Hindi ka ba napapaisip? Nung una, si Andoy. Yung pangalawa, yung bata niya. Etong pangatlo, driver ni Andoy. Lahat ng may kinalaman kay Andoy yata basta kasama sa politika, pinupunteriya ng mambabarang. Makikisali lang po ah. Bakit po hindi natin sabihin sa pulis para tulungan tayo? Kahit na may mahuli ang mga pulis pakakawalan lang din nila. Bakit naman no? Anong ikakaso mo sa mambabarang? Wala. Ang mahirap kasi, Insan, dahil nga walang naniniwala sa barang, wala rin batas na ginagawa para doon. Kaya kahit mambarang siya ng mambarang, hindi siya makukulong. Kaya nga ang batas ng albularyo ang pagbabasihan namin.
Sa batas ng mga albularyo kagaya ko, pwedeng-pwede na natin siyang patayin sa oras na matagpuan natin ang mambabarang. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin natin malaman kung sino siya. Meron na akong ideya, pero hindi lang ako sigurado. Kaya hindi ko na muna sasabihin. Mang Isko, pwede ba akong sumama sa ganyan? Wala pa naman akong ginagawa sa buhay eh. Ikaw ang bahala. Kung gusto mo, di sige. Anong gagawin ko? Mag-uobserba ka sa paligid kung may mga kahina-hinalang tao. Pero dapat, huwag ka magpapahalata. Baka mamaya makaramdam yung mambabarang na nagmamasid ka. Ikaw talaga ay susunod nun. Tungkol sa politika ito, ginagamit ang mambabarang para ubusin ang kalaban sa partido. Ibig niyo bang sabihin, si Konsehal Boyong may inuutusang mambabarang? Mahirap mambintang, pero parang gano'n na nga. Kailangan lang natin makasiguro. Isang konting galaw lang natin, pwedeng tayo ang mapunterya. Nung marinig ni Neneng ang mga salitang yon, nakaramdam siya ng pagkabahala. Hindi niya maintindihan kung bakit parang nag-aalala siya sa mga taong yon. May kung anong bagay kasi ang nagpapabigat ng kalooban niya sa tuwing mapag-uusapan ng barang. Sa kakaisip ng kung ano-ano, nakatulog na rin si Neneng. Nagising siya bandang 3:00 na madaling araw. Narinig na naman kasi niya ang mga tinig na naririnig niya kapag nasa bahay siya ni Aling Nora. Pagtingin niya sa sala, masarap na ang tulog ng 2 binata. Si Mang Isko naman ay ganun din na nasa kabilang banda naman ng sala. Nagtitindigan na naman ang kanyang balahibo. Pakiramdam niya kasi, inaakit siya ng mga naririnig niyang tinig. Hindi niya alam kung bakit siya lumalabas ng bahay ng oras na yun. Naramdaman niya na lang na parang kusa na siyang naglalakad. Natauhan siya na nasa harapan na siya ng bahay ni Aling Nora. May naririnig na siyang pamilyar na tinig na nagmumula roon. Dumaloy na ang kaba sa kanyang sistema. Marahan siyang naglakad palapit sa bahay. Sumilip siya sa bintana pero wala naman sa loob. Nang muli niyang marinig ang tinig, dito na niya napagtanto na nagmumula na pala yun sa likuran ng bahay. Pasimple at maingat siyang tumungo roon. Nanlalaki ang kanyang mga mata nang makita niya ang matandang si Nora na nakaupo sa gitna ng nakapalibot na kandila. Nakasuot ito lahat ng itim. Sa gilid nito ay may garapon na merong laman ng kung ano-anong insekto. Napatakip na lamang siya ng bibig. Hindi siya makapaniwala na ang mambabarang pala na hinahanap nila Mang Isko ay walang iba kundi ang kanyang biyenan. Dahil sa kanyang nalaman, ay agad siyang bumalik sa bahay nila ni Omar. Natakot siya na baka barangin siya ni Aling Nora kapag iniwan o nakipaghiwalay siya sa kanyang asawa. Ilang minuto pa lang nang nakauwi siya, bigla namang dumating si Omar. Nagpanggap siya na hindi nanggaling sa labas. Oh, bakit gising ka pa? Hinihintay kita. Hindi pa kasi ako kumakain eh. Wala akong pera. Ganun ba? Sige, ayos lang. Bakit ganyan ka makatingin? Ganito naman talaga ako makatingin, Omar. Namamaga ang mga mata ko. O ano? Napag-isipan mo na bang hindi ka dapat dumidikit sa mga taong yun? Hindi na. Hindi na ako makikipag-usap sa kanila. Buti naman kung ganun. Binibigyan mo lang ako ng kahihiyan sa mga tao eh. Alam mo bang ikaw nang pinag-uusapan sa palengke? Visit ka talaga kahit na kailan? Pasensya na, Omar. Hindi ko na yung gagawin. Hindi na talaga. Kasi baka hindi ko na talaga alam kung ano pang magagawa ko sa'yo. Pakiramdam ni Neneng nung sandaling yon, hindi na talaga tao o asawa ang tingin sa kanya ni Omar. Para bang nararamdaman na lang niyang isa na lang siyang bagay na ginagamit para sa pansariling interes. Pero kahit na ganon, ang tangi niyang magagawa ay pabayaan na lamang ang lalaki. Hindi dahil sa wala siyang mapupuntahan, hindi rin dahil sa mahal niya pa ito, kundi dahil na rin kay Aling Nora. Si Aling Nora na iba ang pakikitungo sa kanya. Nangangamba siya na baka siya ang barangin. Hindi rin naman niya masabi kina Mang Isko ang tungkol doon. Kasi kahit na papaano, meron pa rin siyang natitirang awa para sa matandang babae. Gulong-gulo na ang kanyang utak. Para na siyang mababaliw sa dami ng iniisip niya. Kinaumagahan, balik sa normal ang lahat. Kumikilos na siya ulit sa bahay. Kahit na hindi pa nakaka-recover ng husto,
hindi na siya bumalik kina Carlo. Ayaw na rin niyang madamay ang mga yon. Titiisin na lang niya ang buhay na impyerno. Dahil ayaw na ayaw niyang maranasan na may lalabas na insekto sa kanyang katawan. O Neneng, bakit ganyan ka? Para ka nakakita ng multo ah. May problema ka ba sa akin? Wala naman po, Nay. Nagulat lang po ako sa inyo kasi nahihiya ako. Hindi po ako nakapaglinis ng bahay. Hindi naman ako magtatagal eh. Inihatid ko lang naman itong pagkain ni Omar. Ganun po ba? Sige po. Hindi na rin naman nagtagal ang matandang babae. Nakahinga na rin siya na maluwag. Akala niya kasi ay makakalata ang kanyang biyena na meron na siyang nalalaman. Makalipas pa ang ilang araw, lalong lumala ang ugali ni Omar. Dumating na rin sa puntong hindi na siya pinapalabas ng bahay ng lalaki. Hindi na rin siya nakakakain na maayos. Madalas pang masakit ang ulo niya. Hindi na rin naman siya magawang tulungan ng magpinsan. Nagbanta kasi roon si Omar kaya hindi basta makalapit si Carlo at Benjo. Magbabayad ka, Omar. Magbabayad ka. Paulit-ulit na lang na sinasabi ni Neneng ang mga salitang yon. Nakakaramdam na siya ng galit sa taong itinuring niyang asawa. Mga bandang hapon, dumating naman si Aling Nora. Wala si Omar noong mga oras na yon. Kaya kung ano-ano naman ang naiisip ng babae. Nay, tulungan mo ko. Gusto ko na makipaghiwalay kay Omar eh. Nakikiusap ako, tulungan niyo ko. Abay, problema niyong dalawa yan. Kayo dapat ang umayos niyan. Nay, hindi na ito maayos eh. Hindi tama ang trato niya sa akin. Alam niyo yan, una pa lang. Dumaan lang ako dito para tingnan kung maayos ka pa. Sige na, aalis na ako. Mambabarang! Ano? Anong sinabi mo? Ikaw ang mambabarang sa baryong ito. Nang sabihin niyo ni Neneng, nanlaki ang mga mata ni Aling Nora. Tumingin-tingin pa ito sa labas para alamin kung may iba pang nakarinig sa kanilang pinag-uusapan. Anong pinagsasasabi mo? Kapag may nakarinig na iba, baka isipin nilang totoo ang sinasabi mo. Umayos ka nga, Neneng. Masarap bang kumita ng pera habang namamatay ang iba? Ikaw ang ginagamit ni Konsehal Boyong para lagasin ng mga kalaban niya sa politika. Wala kang kaluluwa. Bakit? Malaki ba ang binabayad sa'yo kada may mamamatay sa barang? Nakakalima ka na. Marami ka naman pera. Manahimik ka! Nakita kita sa likod ng bahay. Ano? Nakita kita nakaupo sa mga nakapalibot na kandila. Sa gilid mo meron kang garapon na maraming laman na insekto. Nakita kita. Hindi ka makakapagsinungaling sa akin, Nay. Mayayari ka sa taong bayan kapag sinabi ko sa kanila na ikaw ang mambabarang. Kahit totoo o hindi, lahat ng tao dito magagalit sa'yo. Sinusundan mo ba ako lagi kaya mo nalaman yan? Hindi kita sinusundan, Nay. Kapag may ginagawa kang kasamaan, para kong inahatak papunta sa'yo. Ngayon, mag-isip ka, mamili ka. Tutulungan mo ba ako o malalaman ng lahat kung ano talagang tinatago mong baho? Sige, anong kailangan mo? Pera? Oo, kailangan ko ng pera para makapagsimula na rin ako. Wala pa akong pera. Inubos na ni Omar. Eh kung ganon, isama mo ko dyan. Ano? Isama mo ko sa trabaho mo. Dyan sa pambabarang mo. Nababaliw ka na yata eh. Wala ka na sa katinoan. Oo, nababaliw na ako. Kaya wala na akong pakialam kung ano mangyari sa akin. Sa akin wala na mawawala. Sa'yo meron. Lalo na kapag nalaman ng ibang tinatago mo. Babarangin mo ako? Hindi mo magagawa yun sa akin. Tingnan mo itong nasa leeg ko. Pangontra sa barang yan. Ganito rin yung suot ni Benjo. Di ba sinubukan mong barangin si Benjo pero hindi tumalab? Nararamdaman ni Benjo yun. Pasalamat ka na lang. Hindi nila nalaman na ikaw yon. Ano? Isasama mo ko riyan? Gusto ko rin magkaroon ng pera sa ganyang paraan. Para naman malaman ko kung anong pakiramdam na maging masama. Total, sa pagiging masama naman nagiging komportable ang buhay ng isang tao, di ba? Napapailing na lamang si Aling Nora. Wala na itong takas. Kumbaga, hawak ni Neneng ang kanyang kinabukasan. Nag-isip ng maigi ang matanda. Si Neneng naman ay pangiti-ngiti lang na parabang nang iinsulto. Pero
Walang kaalam-alam si Aling Nora na ang pinapakita ni Neneng ay parte lang ng plano nito. Ang totoo, kinakabahan pa rin si Neneng. Isasama mo ba ako dyan o hindi? Mukhang malaki naman ang kitaan dyan eh. Kailangan ko ng pera, Nay. Kapag may pera na ako, baka makahanap na rin ako ng payapang buhay. O sige, sumama ka sa akin. Basta ipapangako mo lang na wala kang pagsasabihan ng tungkol sa ginagawa ko. Bakit ko naman sasabihin sa iba kung diyan ako makikinabang? Hindi na nagsalita pa si Aling Nora. Naninibago ito sa manugang niya. Pero maging si Neneng din naman ay naninibago rin sa ginagawa niya. Hindi kasi siya sanay na gano'n ang kilos at pananalita niya. Pero sa isip-isip niya, kailangan niyang gawin yon. Kailangan niyang ipakita na merong nagbago sa kanya. Na meron ng namumuong tapang sa pagkatao niya. Makalipas ang ilang oras, sumapit na rin ang kinagabihan. Nasa bahay siya ni Aling Nora matapos gawin ang inuutos nito. Ang unang pinagawa kasi sa kanya ni Aling Nora ay kailangan niyang makakuha ng mga personal na bagay ng babarangin nila. Kabilang narito ang buhok, kutsara o panyo at iba pang bagay na merong koneksyon sa bibiktimahin nila. O ano, nagawa mo ba yung pinagagawa ko sa iyo? Tapos ko na po. Bakit parang ang dali mo lang yung ginawa? Lumapit ako kay Mang Ernesto at nag-alok ako na bubunutan ko siya ng puting buhok. Nagpaganda ako ngayon, di mo ba nahalata? Ito ang dahilan kung bakit pumayag si Mang Ernesto. Nilandi-landi ko lang para hindi siya makalata. Babaero si Mang Ernesto, di ba? Kaya madali siyang bumigay. Etong panyo naman at kutsara, kinuha ko rin sa kanya nung nandun na kami sa bahay niya. O ano, magdududa ka pa ba? Sinisiguro ko lang. Ayaw ka naman na pumalpak kasi bara-bara kang kumilos. Baka mamaya pineperahan mo lang ako. Gawin na lang natin para makaalaman na. Doon, sa likod bahay. Tara na. Matanong lang kita, Nay. Bakit ba kasama sa mga binabarang niyo ang mga tao ni Mang Andoy? May alam silang baho ni Boyong. Nung mga sandaling yon, ay magkahalong kaba at pananabik ang nararamdaman ng babae. Kinakabahan siya dahil ito ang unang beses na meron siyang gagawing masama sa isang tao. Pero nananabik siya dahil sa wakas, may tsansa na siyang maging malaya sa oras na mawala na ang kanyang demonyong asawa. Tumungo sila sa likod bahay. Bumuntungin nga ang babae bago nila sinimula ng pambabarang sa kanilang bibiktimahin. Tahimik lamang si Neneng. Paniwalang-paniwala naman sa kanya matandang babae sa mga pinapakita niya. Pero ang hindi alam ni Aling Nora ay may ibang binabalak ang babae. Halos isang oras din nilang ginawa ang pambabarang. Sinusubukan ng aralin ni Neneng ang gawain yon, pero kahit na anong gawin niya ay wala naman siyang maintindihan. Ayos na ito. Mga 3-4 na araw bago tatalab ang barang sa kanya. Hintayin na lang natin. Ang bayad, ang pera, kailan darating? Siyempre, saka tayo babayaran kapag namatay na yung biktima. Nay, kailangan ko ng pera. Mamamatay ako sa gutom sa bahay. Hindi naman nagbibigay ng pera ang anak ninyo para makakain ako. Kung kailangan mo ng pera, sige, bibigyan kita ngayon. Hindi kasi tayo pwedeng kumuha agad ng pera hanggat hindi pa nangyayari ang ginawa natin. Napakukulipot naman ni Konsehal Boyong. Ano bang akala mo? Sobrang yaman ni Boyong. Konsehal lang siya. Hindi siya hari ng isang palasyo. Basta, kailangan ko ng pera. Baka mabaliw na ako sa bahay nang wala akong kain. Ano ba nangyari sa'yo? Ho? Anong nangyayari sa'yo? At bakit ang laki ng pinagbago mo? Hindi ka nang dating tahimik at mainhin na nakilala ko. Nay, sa dami ba naman ng dinanas kong pagmamaltrato ng anak ninyo? Habang wala kayong pakialam. Tingin nyo, habang buhay akong mananatili sa dating ako? Nay, lahat ng tao nasasaktan, inaapi, inaabuso at binabasura, nagbabago. Huwag kayong umasa na matapos mong durugin ng isang tao kaibigan pa rin ang tingin niya sa'yo. Oo na, dami mo pang sinasabi. Eto na ang pera, kunin mo na. Inabot ni Aling Nora ang 1,000 piso. Agad naman tinanggap ng babae yun. Lihim siyang nakaramdam ng tuwa. Yung kasi ang unang pagkakataon na nagkaroon siya ng sarili niyang pera. Matapos ang kanilang usapan, nagmamadali na siyang umuwi ng kanilang bahay.
Pagdating niya roon, inabutan siya ni Omar na may kausap na babae sa harapan ng kanilang bahay. Nakita niya pang hawak ni Omar ang kamay ng babaeng yon. Lumapit siya roon. Nagulat ang dalawa. Agad numalis ang babae na di hamak na mas maganda at perpektong katawan kaysa sa kanya. Si Omar naman, nanlalaki ang mga mata na hindi makatingin sa kanya. Pero ang ipinagtaka ni Omar, dinaanan lang siya ni Neneng. Walang pakialam sa babae. Ngumisi na nga lang ito. Dahil sa totoo lang, mula nang matauhan siya ay puro galit na lang ang nararamdaman niya sa kanyang puso. Wala nang pagmamahal niya para sa lalaki. Kaya imposibleng magselos pa siya. Oh, saan ka na naman galing? Diyan lang, Anong dyan lang? Saan nga? sa bahay ng nanay mo. Meron lang kaming binarang. Ano? Buwang ka ba? Oops! Biro lang. Masyado kang seryoso. Sana ganyan ka rin kaseryoso sa akin, no? Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo Ano ba problema mo? Bakit ganyan ka magsalita? Wala. Naisip ko lang naman na baka kasi ayaw mo na nung dating ako. Yung tahimik at mahinhin. Kaya ito, pinago ko sarili ko. Balahuran na rin ako. Madaldal, maharot, masigla. At higit sa lahat, makate. Baka kasi ganito ang gusto mo eh. Ba't tinatarantado mo ba ako? Hindi naman. Gusto ko nga ng ganito eh. Nagkakaroon tayo ng normal na pag-uusap. Omar, libre ka ba mamaya? Tara, yugyugan tayo sa kama. Hinawakan ni Neneng ang pisngi ng kanyang asawa. Medyo kinabigla naman ni Omar ang kanyang ginawa. Hindi kasi sanay ang lalaki sa ganong klase ng pag-uugali ni Neneng. Nasanay itong palagi lang nagpapaapi si Neneng sa kahit na anong sitwasyon. Nung gabing yon, tila nakuha ni Neneng ang kiliti ni Omar. Kaya noong mga sandaling yon, may nangyari sa kanilang dalawa. Para bang bumalik ang unang araw nila. Nung araw na sabik pa sa kanya si Omar. Pero ang pinagkaiba nga lang, ginagawa niya ito para sa isang matindi niyang paghihiganti. Sige lang, Omar. Magpakasaya ka lang. Ito na ang huling sarap na mararanasan mo. Nakatayo siya sa pintuan habang nakatingin sa asawang masarap ang tulog. Kakaiba ang ngiti ni Neneng. Punong-puno ng galit at paghihiganti. Kinabukasan, nagtataka ang mga tao sa kanya habang naglalakad siya sa daan. Kakaiba kasi ang bihis at ayos niya. Naglagay na siya ng make-up. Iba na rin ang mga nginitian niya na parabang nanghahamon. Kapag nakikipagtinginan siya sa mga nadadaanan niya, ay nag-iiwas ng tingin ng mga yon. Pagliko niya sa isang kanto, hindi niya inaasahang makakasalubong niya ang dalawang binata, si Carlo at Benjo. Parehong nagtaka ang dalawa kung ano ang nangyari sa kanya. Ilang araw din kasi siyang hindi nakita ng dalawang lalaki. Uy, Neneng, ano nangyari? Bakit ganyan ang suot mo? Hindi ka naman nagsusuot ng ganyan kay Clea. Tapos, kita pa hiwa mo sa dibdib. Hindi ba pwedeng nagbago? Nakakasawa na kasi ako yung inaapi. Sinusubukan ko lang naman na ako naman ang kontrabida. Masaya naman pala. Bakit kailangan mo magbago? Mas mabuti ka sa dating ikaw eh. Mabuti na ano? Yung laging sinasaktan at inaabuso? Hindi bali na lang. Neneng, alam kong may dahilan kung bakit ka nagkakaganyan. Kapag kailangan mo na masasabihan, lumapit ka lang sa amin ha. Ito nyo na lang ang atensyon nyo sa paghahanap ng mambabarang. Hindi pa rin namin nakikilala eh. Pero alam kong malapit na. Sobrang malapit na. Sa sinabing yun ni Benjo, tila nakaramdam ng kaba ang babae. Sa isip-isip niya, kailangan mangyari muna ang kaniyang binabalak bago malaman nila Carlo at Benjo ang katotohanan. Bakit? Kapag nalaman nyo at napatay nyo ang mambabarang, mapipigilan ba ang mga nabarang na niya? Hindi na namin mapipigilan kung nabarang na niya yung isang tao. Pero pwede pa naming mailigtas. Ang mahalaga rito sa oras na mahuli namin ang mambabarang, wala na siyang ibang mabibiktima pa. Ngumisi na lamang ang babae. Naglakad na rin siya palayo patungo sa bilihan ng pandesal. Pero sa kaloob-looban niya, nakakaramdam siya ng konsensya. Hindi kasi sasanay na gano'n ang pinapakita niya sa dalawang taong tumulong sa kanya. Pero para mangyari ang kanyang gustong gawin, kailangan niyang panindigan ang kanyang pagpapanggap.
Makalipas ang 3 araw, habang abala ang babae sa paglalaba nung gabi, biglang umuwi ang lalaking si Omar. Napansin agad ni Neneng na parang matamlay ang lalaki. Tinigil niya ang kanyang paglalaba. Sinundan niya ang lalaki sa loob na agad namang napaupo at napasandal sa dingding. Oh, ano problema? Masama ang pakiramdam ko eh. Huwag mo muna akong bisitin. Uminom ka ng gamot. May binili ako kanina. Bigla na lang nagkamot si Omar. Nakita niyang parang may tumutubong bukol sa bandang leeg nito. Lumapit pa siya ng bahagya at tiningnan yon. Ano ba? May bukol ka sa leeg eh. Anong nangyari dyan? Ha? Anong bukol? Mabilis na tumayo si Omar at lumapit sa salamin. Kinapaka pa nito ang bukol na sinasabi ng babae. Nang masiguro niyang naroon ngayon, ay hindi ito makapaniwala. Makailang ulit pa nitong hinawakan ng bukol na yon. Nang maramdaman nitong medyo masakit yon, ay saka na ito nataranta. Buisit! Bakit naman ako may ganito? Wala ka bang inaway? Ha? Kung pinagsasabi mo, Wala ka bang inaway? Kasi kung meron kang inaway, baka mamaya barang na yan. sira ulo ko ba? Bakit naman ako bababarang eh? Wala naman akong kaaway. Sigurado ka ba? Wala nga akong inagrabyado. Umalis ka nga sa harapan ko. Baka kung ano pang magawa ko sa iyo eh. Imposibleng wala kang tinrato na parang basura, kaya may ganyan ka. Naku, baka mamaya barang na yan. Nababalitaan ko pa naman na lahat ng nabarang ng mambabarang hindi na gumaling. Biglang nanglisik ang mga mata ni Omar noong mga sandaling yon. Mabilis siya nitong hinawakan sa liig. Dinikit sa pader at saka nandilisik ang mga matang pinagsisisigawan ang babae. Sinabi ng manahimik ka na nga, hindi ba? Tanga ka ba talaga? At hindi ka nakakaintindi? Kapag hindi ka pa nanahimik, papatay na kita sa sakal! Omar, baka kaya ka nagkakaganito kasi masama ang trato mo sa akin. Lagot ka. Nagalit sa'yo yung mambabarang. Baka ikaw na yata ang susunod na biktima niya. Bakit? Ikaw ba yung mambabarang? Nambabarang ka ba? Kung ikaw ang mambabarang, papatay na kita ngayon! Binalandran ni Omar ang babae sa gilid at saka kumuha ang lalaki ng kutsilyo. Nang lalapit na sana si Omar sa kanya, bigla na lamang itong napatigil. Napahawak sa ulo. Nabitiwan ng patalim na hawak. Nakakaramdam ito ng hilo. Anong nangyayari sa akin? Nahihilo ko! Makati katawan ko! Onyemas naman oh! Sinisingil ka na yata ng karma. Anong karma? Wala akong ginagawa na masama! Tumingin ka sa akin, Omar. At saka mo isipin kung wala ka talagang ginagawang masama. Ikaw nga mapabarang! Ako? Ang babarang? Hindi. Alam mo kung sino ang mambabarang sa baryo natin, di ba? Ano pinagsasabi mo? Ang mambabarang na kailangan mong makilala ay walang iba kundi ang nanay mo. Si Nanay Nora. Marang napangat ng tingin si Omar sa kanya at tila inalam kung totoo ba ang sinasabi ni Neneng. Humigpit ang hawak nito sa silya na nagsisilbi nitong tungkuran. Pakiramdam ni Neneng ay nag-aapoy na ang galit nito. Ano pinagsasabi mong siraulo ka? Balak mo pong siraan ang nanay ko? Kung ayaw mong maniwala, hindi kita pipilitin. Dahil wag ka mag-alala. Sa oras na lumabas na ang mga insekto sa katawan mo, siya na mismo ang lalapit sa'yo habang umiiyak. Siraulo! Akala mo maniniwala ako sa'yo? Hindi mo ako maluloko, no? Galit ka lang sa kanya kasi hindi kanya kinakampihan. Tingnan lang natin kung anong mangyayari. Lalapit pa sana sa kanya si Omar para saktan na naman siya, pero bigla na naman itong napatigil at napahawak sa kanyang leeg. Naramdaman ng lalaki ang pagkati ng bukol doon, na parang merong gumagalaw sa loob. Ilang sandali pa, kumatin na rin ang ibang bahagi ng katawan ng lalaki. Hindi na ito mapakali. Naramdaman na lang din ni Omar na meron ng ibang bukol na umuusbong. Meron sa siko, sa bandang kilikili, sa bewang at sa iba't ibang parte pa ng kanyang katawan. Nung mga sandaling yun, napapangiti na lamang si Neneng. Nakikita na kasi niya na unti-unti nang tumatalab ang barang na ginawa ni Aling Nora, na sana ay sa ibang tao mapupunta. Pero si Omar ang nagdurusa. Ibang tao dapat ang nasa kalagayan mo ngayon eh.
Pero naisip ko na mas maganda siguro kung ang ginagawa ng nanay mo sa'yo mangyari. Para naman maramdaman niya kung ano ang nararamdaman ng pamilya ng mga biktima ng barang. At para na rin magamit ko ang kakayahan ng nanay mo para magantihan kita sa lahat ng kahayupan mo. Visit ka, Neneng. Pinlano mo ang lahat ng ito. Oo, planado ang lahat ng ito. Pinaniwala ko ang nanay mo na gusto ko ang ginagawa niya. Lahat ay umayon base sa mga binalak ko. Siguro, sang-ayon din sa akin ang kapalaran na dapat magdusa ka sa mga ginawa mo sa akin. Ang sama mo. Mas masama ka pa pala kaysa sa akin eh. Hindi ako kagaya mo, no? Pero kailangan kong tapatan ang kasamaan mo para lang maisalba ko ang sarili sa impyernong ito. Aray! Kate! Ang hapdi na! Mga ilang minuto pa ang nakalipas, nakita na lamang ni Neneng na tila may umuumbok na sa bukol ni Omar. Napaupo na ang lalaki. Dinadaing na nito ang hapdi ng buo nitong katawan. Oy! Tulungan mo ako! Tawagin mo si nanay! Sabihin mo may bumabarang sa akin! Anong niniwala sa akin na siya ang bumarang sa'yo? Hindi! Hindi niya ito magagawa sa akin! Alam kong hindi kanya kayang barangin. Kaya nga hindi ko sinabi sa kanya na ang mga buhok at ibang personal na gamit ay galing sa'yo. Sa madaling sabi, wala talaga siyang alam na ikaw ang binarang niya. Aray! Napasigaw na lamang ang lalaki nang tuluyan ng makalabas ang isang salagubang sa leeg nito. Umagos na rin ang dugo mula roon. Nang makita ni Omar ang salugubang na yon, ay napabalikwas ito. Natumba sa sahig. Napaaray ulit ng magputukan ng ibang bukol sa katawan. Sa puntong yun, naglabasan na rin ang ibang insekto. Sigaw ng sigaw ang lalaki sa sobrang sakit. Habang si Neneng naman ay nasa gilid lang. Nakatingin at walang balak na tumulong. Napatingin ang babae sa labas nang marinig ang mga yabag ng paa. Nakita niyang papasok si Aling Nora ng bakuran. Sumilay ang nakakaloko niyang ngiti sa naisip niyang magiging reaksyon ni Aling Nora. Ha? Anak! Anong nangyayari sa'yo? Nay! Tulungan mo ako! Binarang ako! Ano? Anong binarang? Marahang napalingon na matandang babae kay Neneng na nakatayo lang sa gilid. May kakaiba itong ngiti na siyang nagpalito ng isipan ni Aling Nora. Tumayo ang matanda at hinarap si Neneng. Anong ibig sabihin, Neneng? Bakit hindi mo muna aminin sa anak mo na ikaw ang mambabarang? Nay! Totoo ba sinasabi ng babaeng yan? Ikaw ba ang mambabarang dito sa lugar natin? Hindi totoo! Siya ang mambabarang na bumarang sa mga kalaban ni Konsehal Boyong sa politika. Lahat na may koneksyon at may alam, binarang niya. Binabayaran siya ni Konsehal para gawin yon. Nang sa ganon, wala na maging problema sa kandidatura ng konsehal na yon. Huwag ka na magkaila, Nay. Kayang-kaya kong patunayan na ikaw ang mambabarang sa kahit na anong paraan. Nay! Magsabi ka nga sa akin ng totoo. Totoo ba ang sinasabi ni Neneng? Huwag kang maniwala sa babaeng yan. Wala sa katinuan yan. Nung bata ko, meron ako mga nakitang gamit mo na akala ko gamit sa pangkulam. Yun ba mga ginagamit mo sa pambabarang? Umamin ka na, Nay. Ikaw ba ang mambabarang dito sa lugar natin? Ano? Oo, ako nga. Bakit mo ako binarang? Hindi kita binarang. Pero anong nangyayari sa akin ngayon? Hindi ba barang to? Hindi ko alam. Hindi ko alam na sa'yo galing ang mga... Ako ang nabarang ngayon. Tingnan mo, Nay. Anong gagawin ko? Hindi ko na alam ang gagawin ko, Nay. Kate, baka mamatay na ako nito. Ang sakit, Nay. Nararamdaman ko sila. Nararamdaman ko ang mga insekto. Walang yakang babae ka. Mas walang iya kayong dalawa. Kayong tunay na demonyo. Ikaw, Omar, demonyo ka. Wala akong dinanas na kaligayahan sa'yo. Puro sakit, paghihirap at pagdurusa. Tinato mo kung parang mas mababa pa sa basura. Ikaw naman, Nay. Kunwari ka na concerned sa akin nung una. Pero nung tumagal, pinagtatakpan mo na lang ang lahat ng mga ginagawang kasamaan ni Omar. Dapat lang sa'yo yan. Dapat lang maramdaman mo kung paano unti-unting nahihirapan ang anak mong demonyo. Pagbabayaran mo itong ginawa mo. Aray! Anak! Agad na inasikaso ni Aling Nora ang lalaking si Omar.
Tiningnan nito ang mga bukol sa katawan ng lalaki. Parami na yon ng parami. Pati na rin ang mga pamumula sa katawan nito ay lumalaki na rin. Ikaw ang gumawa niyan, hindi ba? Ikaw din ang may kakayahang matanggal yan sa kanya. Hindi na mababawi ang barang. Bruha ka! Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito! Ikaw! Lalapitan na sana ni Aling Nora ang babaeng si Neneng na makakuha naman ito ng kutsilyo. Agad nitong itinutok ang patalim sa matanda, kaya ito agad na napatigil. Sige, subukan mo lumapit. Hindi ako magdadalawang isip na itarak sa iyo ito. Paano mo nagawa ito sa amin? Kinupkob ka namin! Paano? Simple lang. Nagawa ko ang lahat ng ito nang dahil sa pang-aabuso niya sa akin. Ngayon ang araw ng paniningil ko. At ikaw, Nay, magtago-tago ka na. Dahil pagkatapos nito, sasabihin ko na rin kay Mang Isko kung sino ang tunay na mambabarang. Sinong Isko ang sinasabi mo? Si Mang Isko, ang albularyo ng baryong ito. Hindi mo kilala? Buwisit ka! Huwag mong gagawin yan! Nay, tulungan mo ako. Sige na, alisin mo na itong barang sa akin. Hindi ko alam kung paanong aalisin ang parang anak. Pero gagawa ko ng paraan. Dito ka lang. Hahanap ako ng gamot sa bahay ko. At ikaw, wala kang gagawin na masama sa anak ko. Bakit naman ako may gagawing masama kung pwede ko naman siyang hintayin na lang na mamatay? Hindi na sumagot pa ang matandang babae. Dali-dali na itong umalis at nagtungo sa bahay nito. Habang silang dalawa namang mag-asawa ang naiwan doon. Nakatingin sa kanya ang lalaki. Hindi na makabangon si Omar pero nakakapagsalita pa rin naman ito. Neng, patawarin mo na ako. Tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Wala na ako may tutulong sa'yo. Hindi naman kasi ako ang bumarang sa'yo eh. Magpatulong ka sa nanay mo. Ganyan ba talaga kalaki ang galit mo sa akin? Kaya mo nagawa to? Oo, sobrang laki ng galit ko sa'yo. Sa sobrang laki, gusto ko kahit kaluluwa mo mamatay na rin. Mula na magsama tayong dalawa, wala kang ibang pinarana sa akin kundi paghihirap. Ginagawa mo lang akong palipasan oras at parausan. Kahit na kailan, hindi mo ipinaramdam sa akin na asawa mo ko. Hindi ko naramdaman na kakampi kita sa lahat. Hindi mo ako masisisi kung ang nararamdaman ko na lang ngayon ay galit at wala ng pagmamahal. Kaya bahala ka na sa buhay mo. Aalis na ako dito at kahit na kailan, hindi mo na ako makikita. Kasi baka mamaya, patay ka na rin. Neng, wag! Wag mo kong iwan, Neng! Hindi na niya pinakinggan pa ang mga sinabi ni Omar. Sobrang tigas na ng kalooban ng babae. Wala na itong nararamdaman na kahit na kaunting awa. Iniwan niya si Omar kahit na sumisigaw-sigaw pa yon. Ang tanging nasa isip niya noong mga sandaling yon ay puntahan na si Carlo at Benjo. Ipapaalam na niya kung sino ang tunay na mambabarang sa kanilang baryo. Pagdating niya sa bahay ni Carlo ay saktong naroon ng dalawang lalaki. Huminga na muna siya ng malalim saka nagsalita. May kailangan kayo malaman. Kailangan na malaman? Na ano? Tungkol ito sa mambabarang. Teka, anong nalalaman mo tungkol sa mambabarang? Kilala ko kung sino ang mambabarang. Kilala? Sino? Sabi mo para malaman na ni Mang Isko. Ang mambabarang sa baryong ito ay walang iba kundi ang piyanan ko. Halatang ikinagulat ng dalawang binata ang kanyang sinabi. Windang ang dalawang ito sa kanilang narinig at hindi makapaniwala. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Di ba kayo naniniwala? Hindi naman sa hindi naniniwala pero dapat sigurado tayo. Kung ayaw niyo maniwala sa akin, sumama kayo sa akin at dadalhin ko kayo sa bahay namin. Nagkatinginan ng dalawang lalaki. Nauna nang naglakad si Neneng at sumunod naman sina Carlo at Benjo. Pagdating nila sa bahay, inabutan nila si Aling Nora na inaasikaso si Omar. Noong mga sandaling yon, hindi na nakakapagsalita si Omar. Marami-rami na rin ang mga insektong lumalabas mula sa katawan ng lalaki. Ang iba pang insekto ay palipad-lipad na sa loob ng bahay. Aminin mo sa kanila na ikaw ang mambabarang. Ano? Tita, totoo ba na kayo ang mambabarang? Magsabi kayo ng totoo, Manang. Bigla na lamang itong kumuha ng patalim at agad na itinutok sa kanila. Napadistansya habang lumalapit si Aling Nora. Nang makakuha ng pagkakataon na matanda,
ay dali-dali na itong tumakbo palabas ng bahay. Hindi na nila yon hinabol. Mas inintindi nila ang lalaking si Omar. Kailangan natin masabihan si Mang Isko tungkol dito. Kung hindi, hindi na maagapan ng barang sa kanya. Sinasabi niyo bang ililigtas niyo si Omar? Sa pananaw ni Mang Isko, lahat ng taong binarang ay kailangan niya iligtas. Kahit sinong tao pa ito. Seryoso ka ba sa sinasabi mo? Kayo ang nakakaalam kung anong klaseng paghihirap ang dinanas ko sa kanya. Tapos tutulungan niyo? Kung ako lang ang tatanungin, hindi ko gusto. Eh di wag mong tawagin si Mang Isko. Ganun lang kasimple yun. Kasiraan para kay Mang Isko kung hindi niya ito susubukang gamutin. Siya lang ang binarang na pwede niyang maabutan. Kailangan kong tawagin si Mang Isko. Akala ko pa naman naiintindihan niyo yung nararamdaman ko. Naintindihan kita, Neneng. Sa totoo lang, hindi ko gusto na nilalamon ka ng galit. Kasi alam kong hindi ka naman ganitong klase ng tao eh. Hindi na nakapagsalita pa ang babaeng si Neneng nung oras na yon. Hinayaan na lamang niyang makalabas si Benjo. Nang bumalik ito, ay kasama na nito si Mang Isko. Ang kaso sa puntong yon, sobrang malala na ang kalagayan ni Omar. Ang katawan ni Omar ay para nang naging lagusan ng insekto. Kung saan-saan na lang ay mayroong lumalabas. May uod, may salagubang, may gamo-gamo. Merong maliliit na ipis at kung ano-ano pa. Kanina pa ba ito? Mukhang kanina pa. Marami-rami na rin kasi yung nakakalabas na insekto. At hindi na rin siya nakakapagsalita. Susubukan ko ang makakaya ko para maisalba ang lalaki. Wag! Pabayaan mo na mamatay ang isang yan. Ano, Iha? Kinuwento ko sa inyo kung paano niya ako minaltrato. Tapos tutulungan niyo mabuhay. Patawarin mo ako, Iha. Pero ginagawa ko lang ang tungkulin ko bilang isang albularyo. Kagaya na lang din ang ginagawa ng mga nasa ospital. Inililigtas nila ang mga pasyente kahit ano pa ang pagkatao nito. Mas pipiliin niyo pa ang tungkulin niyo kaysa sa hustisyang makakamit ko. Iha, kung ang hustisyang makakamit mo ay dulot ng galit at paghihigante, hindi pa rin gagaan ang kalooban mo. Kung gusto mong makamit ang tunay na hustisya, hayaan mo siyang mabuhay at pagbayaran ng mga kasalanan niya sa iyo sa kulungan. Meron tayong batas na... Batas? Ano nagawa ng batas na yan para protektahan ako noon? Walang nagawa ang batas kasi wala ka rin namang ginawa. Nanahimik ka, di ba? Sa halip na isumbong mo, tiniis mo lang hanggang sa mangyari ang lahat ng ito. At ako pang sinisisi mo kung bakit ko dinanas to? Kung makapagsalita ka, parang may alam ka sa buhay ko Hindi kita sinisisi. Sinasabi ko lang na may kasalanan ka rin sa sarili mo. Sige na, gagamutin ko na siya. Kung ano man ang magiging resulta nito tutugisin ko pa rin ang mambabarang. Huhulihin ko pa rin si Nora. Nung mga oras na yon, hindi maiwasan ni Neneng na hindi sumama ang loob. Pakiramdam niya kasi ay hindi napapakinggan ng kanyang kalooban. Naramdaman na lamang niyang tinatakip na ni Carlo ang kanyang balikat. Kaya kahit na papaano, kumakalma ang kanyang kalooban. Kahit na masama ang kanyang kalooban, ay pinabayaan na lang din niya si Mang Isko. Lumabas na lang muna siya ng kanilang bahay at sa bakuran na upo. Sinundan naman siya ng lalaking si Carlo. Tinabihan siya nito. Hindi kita kinakampihan, Neng, ha? At kahit na hindi naman tayo malapit sa isa't isa, alam ko naman kung ano ang mga pinagdaraanan mo sa poder na mag-inang yan. Pero bilang isang tao na unti-unting nagiging kaibigan mo, hindi ko rin naman hahayaan na kainin ka ng galit mo. Kasi ang galit, yan din ang sisira sa'yo. At ayoko masira ka. Alam ko kasi na kaya mong magpatuloy, Neng. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Carlo. Galit ako kay Omar. At gusto ko ang nangyayari sa kanya. Sa katunayan, plano ko lahat ng ito. Ako ang gumawa ng paraan para ang nanay niya mismo ang kumulam sa kanya. Pero hindi ko maintindihan. Hindi ko maintindihan kung bakit nakikita ko na siyang naghihirap. Hindi ko pa rin magawang maging masaya. May kulang pa rin. Kagaya ng sinabi ng Mang Isko kanina, ang pagkabarang kay Omar ay ang hustisyang hindi nararapat para sa'yo. Ang hustisya na para sa'yo ay ang hustisya na bunga ng magandang proseso na nakabase sa batas ng tao. Alam ko na wala naman ako sa posisyon para magsalita ng mga ganitong bagay. Pero tingin ko, kailangan mo itong marinig mula sa isa sa mga taong pinagkakatiwalaan mo. Carlo, hindi ko na alam ang gagawin ko. Kaya nga nandito kami para tulungan ka, di ba?
Ang kailangan mo lang gawin ay makinig at huminahon. Bubuntong hininga na lang ang babaeng si Neneng. Makalipas ang isang oras, lumabas na rin si Mang Isko at Benjo. Dismayado ang ekspresyon ng mukha ng dalawa nang humarap ito sa kanila. Hindi ko kayang mailigtas ang buhay ng asawa mo. Masyado ng maraming insekto ang nakalabas mula sa katawan niya. Ginawa ko na lahat pero wala talaga. Isa na lang ang natitirang paraan para mabuhay siya. Kailangan mamatay yung bumarang sa kanya. At alam naman nating hindi natin kayang patayin si Aling Nora para iligtas lang siya, di ba? Hindi ko natututulan kung gusto ni Neneng na pabayaan na lang na mamatay ang asawa niya. Kasi ginawa ko naman na ang lahat. Labas na ako kung ano man ang mangyayari sa kanya. Kumbaga, may taning na ang buhay ng lalaking yon. Hihintayin na lang ng lalaking yon kung kailan siya mamamatay anumang oras. Neneng, nakakapagsalita na ulit si Omar. Kung gusto mo, kausapin mo siya bago man lang siya mawala. Tumango na lamang si Neneng. Pumasok siya ulit ng bahay. Inabutan niyang nakadilat pa rin ang mga mata ni Omar. Hindi rin nakaligtas sa paningin niya ang mga insekto na gumagapang sa kung saan-saan lang. Nakakaramdam na nga rin siya ng pandidiri. Pero tumuloy pa rin siya roon. Neng, patawarin mo ako sa mga ginawa ko sa iyo. Kung sana, noon mo pa sinabi yan. Maganda sana ang buhay natin. Baka meron na tayong masaganang buhay. Alam ko kasalanan ko lahat. Maintindihan ko ang galit mo sa akin. Pero sana, patawarin mo ako ha. Bago man lang ako mawala. Sana mapatawad mo ako. Hindi. Ano? Ganun na lang? Hingi ka ng tawad kasi mamamatay ka na. Hindi kita patatawarin. Habang buhay mo itong dadalhin, Omar. Ikaw ang dahilan kung bakit wala akong nararamdamang saya sa buhay ko. Ikaw ang dahilan kung bakit hanggang ngayon, hindi pa rin ako makausad. Kaya kung inaakala mong ibibigay ko sa iyo ang kapatawaran ng gusto mo, nagkakamali ka. Hindi na ako aasa na mapapatawad mo ko. Pero gusto ko lang malaman mo na kung ano man ang mga sinabi ko. Totoo lahat ng to. Neneng, patawarin mo ko kung hindi kita inalagaan. Patawarin mo ko kung binasura lang kita. Sinaktan, binaliwala, at hindi minahal ng tama. Ana, ayoko na marinig ang sasabihin mo. Bago pa maapektuhan ng babae sa mga drama na lumalabas sa bibig ng lalaking si Omar, agad na ring umalis si Neneng doon. Hindi na niya napigilan ang sarili niya. Pakiramdam niya ay bubuhos ang kanyang luha sa oras na mapatagal pa siya sa kanilang pag-uusap. Kinaumagahan, napagtanto nilang tila wala na matandang si Nora sa kanilang baryo. Wala na kasi ang babae sa bahay nito. Tanging ang mga gamit na lamang ang nakita roon. Pagpasok nila ng bahay, hindi na nagdalawang isip pa si Neneng na ituro kung nasaan ang mga kagamitan ni Aling Nora sa pambabarang. Lahat ng kagamitan niya sa pambabarang kunin natin. Hindi ba tayo makakasuhan trespassing nito? Eh di kasuhan niya tayo. Ang mahalaga naman para sa akin mapigilan ang mga binabalak niya. Nararamdaman ko na kahit nawala na siya rito itutuloy niya pa rin ang pambabarang niya. Lalo na ngayon, nagsimula na ang pangangampanya ng mga kandidato sa eleksyon. Ikaw Neneng, ayos ka lang ba? Ayos lang naman ako. Huwag niyo akong intindihin. Nakatayo lang si Neneng sa gilid habang pinapanood lamang sila Carlo sa pagkuha ng mga pambarang na gamit ni Aling Nora. Napapangiti siya ng mapait. Nagkakaroon siya ng panghihinayang sa mga sandaling yon. Parang ngayon pa lamang siya nawiwindang sa mga nangyari. Hindi niya kasi inakala na hahantong ang lahat sa ganun. Masyado siyang umasa dati na magbabago pa ang kanyang asawa at magiging mabuti sa kanya si Aling Nora. Pero taliwas ang mga nangyari. Matapos nilang ma-inspeksyon ng bahay ni Aling Nora, ay agad na rin nilang nilinisan ang lugar na yon. Binalikan na lamang nila si Omar, na sa mga sandaling yon ay palala na rin ng palala ang kalagayan. Namayat na ito dahil sa mga insektong tila namamahay na sa katawan ng lalaki, kung hindi nga dahil sa mga gamot na binigay ni Mang Isko. Baka hindi na yon tumagal pa ng 2 araw. Mang Isko, ilang araw na lang ba ang itatagal ni Omar? Hindi ko rin alam. Pero tingin ko, hindi na ito aabot ng 2 araw.
Pero sa tingin ko, hindi na ito magtatagal pa. Sa kalagayan niya ngayon, masasabi kong nasa critical na sitwasyon na siya eh. Sa oras na mapuntahan ng mga insekto mga organs niya, siguradong mamamatay na siya. Si Aling Nora, kailan tayo magsisimulang hanapin siya? Ngayong araw din na ito, aalis tayo para hanapin siya. Hindi natin pwedeng hayaan na may kalayaan siya. Delikadong tao mga mambabarang. Kahit na may pangontra ang isang tao, minsan kinakaya niyang sirain yon lalo na kung sukdulan ng kanilang galit. Huminga na lamang din ng malalim si Mang Isko. Si Neneng naman ay nakikinig lang habang naghihintay sa labas. Maya-maya pa, pumasok na si Neneng sa loob para silipin si Omar. Nakatakip ang lalaki ng kumot na kung tatanggalin ay agad na maglilitawan ng mga insektong naroroon. Tumingin sa kanya si Omar. Ngumiti yun ng pilit, pero hindi na rin makapagsalita. Sabi ni Mang Isko, mabubuhay ka lang kapag ang taong gumawa nito sa iyo ay mamamatay. Sa madaling sabi, kailangan mawala ang nanay mo para makasalba ka sa barang na yan. Pero sa ugali ng nanay mo, malabong isugal niya ang buhay niya para lang sa taong kagaya mo. Marami pa siyang sinabing salita na talaga namang nakapagdulot ng pagsisisi para kay Omar. Matapos yun, umalis na rin sila Mang Isko at Benjo para hanapin si Aling Nora. Dumating na rin ang kinagabihan pero hindi pa rin nakakabalik ang mga yon. Ang tanging nasa bahay lamang ay si Neneng at Carlo. Binabantayan nila si Omar. Mukhang hindi na nila nahanap si Nanay Nora. Makakapambarang pa ba siya kahit wala na mga gamit niya? Ayon kay Mang Isko, maraming paraan para makapagsagawa ng barang. Ibig sabihin, kahit wala na yung mga gamit niya, may iba pang paraan para makapambarang siya. Kaya mas maganda nito, mahuli siya para wala na siyang mabiktima pa eh. Sigurado sa mga sandaling ito, gustong-gusto niya akong barangin. Pero hindi niya lang ako magawang barangin dahil sa bigay sa akin na pangontra ni Benjo. Natigil ang kanilang pag-uusap nang biglang dumating si Aling Nora. Galit na galit itong nakatingin sa kanila. Nanlilisik ang mga mata lalo na kay Neneng. Pero hindi sila nito pinagtuunan. Dumiretso ito ng pasok at agad na pinuntahan ng anak sa gilid. Narinig na lamang nila ang iyak ni Aling Nora nang makita ang kalagayan ni Omar. Ikaw ang bumarang sa kanya, kaya wala kang dapat nasisihin kundi ikaw lang. Ikaw ang dahilan kung bakit nangyayari ito sa kanya. Ikaw! Ikaw ang dahilan kung bakit kalbaryo ang buhay niya ngayon. Kung hindi ka sana mambabarang, hindi siya madadamay. Manahimik ka! Ikaw! Kayo! Babarangin ko kayo lahat! Pagbabayarin ko kayo sa ginawa niyo sa anak ko! Ang buong lugar na ito, damay-damay na! Bakit may dadamay ang ibang tao eh? Wala naman silang kinalaman dito. Wala akong pakialam kung may kinalaman sila o wala. Kung yun lang ang natatanging paraan para gumaan ang kalooban ko ay gagawin ko! Napaka makasarili mo talagang tao. Kaya hindi na nakakapagtaka na una pa lang, malayo na ang loob sa iyo ng anak mo eh. Wala kang ibang iniisip kundi sarili mo lang. Wala kang alam, kaya manahimik ka! Hindi mo alam kung gaano karaming tao na ang binarang ko para lang mabuhay siya! Kung meron ka talagang pagmamahal kay Omar, gawin mo kung ano makakapagligtas sa kanya. Kailangan mong mamatay para mawala ang barang sa buong katawan niya. Sa sinabing yun ni Neneng, natigilan na matandang babae. Tila napaisip din yon sa narinig. Pero tumingin ito ng masama kay Neneng. Makikita ang matinding galit sa mga mata nito. Hindi ako tanga para maniwala sa iyo! Umiling-iling ang matandang babae at saka naglakad na rin yon paalis. Balak sana nilang hulihin si Aling Nora pero hindi nila ginawa. Nababahala kasi sila na baka malason sila sa oras na hawakan nila yon. Kinabukasan din ng gabi, nagkaroon ng sunod-sunod na kaso ng pambabarang sa kanilang baryo. Kahit na ang mga wala namang kinalaman ay nadamay. Noong mga sandaling yon ay nataranta si Mang Isko. Isinama na nga rin ito sa baryo nila ang mga kakilala nitong albularyo. Tulong-tulong nilang ginamot ang ibang mga biktima ng barang. Pero kahit na anong gawin nila, hindi na makakaligtas ang mga yon kagaya ni Omar. Bilang na lang din ng mga araw na mga yon. Kung hindi niya ako magagantihan, ibang taong patuloy niyang gagantihan. Kailangan ko lang gumawa ng paraan. Nasa loob sila ng bahay ng Mang Isko nung sandaling yon.
Nagtipon sila para pag-usapan kung ano ang pwedeng gawin sa mga biktima ni Aling Nora. Hindi na rin kasi talaga biro ang bilang ng mga nababarang. Anong gagawin mo? Kung kinakailangan kong patayin siya para mailigtas lang ang mga taong biniktima niya, gagawin ko. Kung gagawin mo yan, magbabayad ka sa batas ng tao. Mababahiran ng kasamaan ng mga kamay mo, Neneng. Handa ako magbayad kung ano man ang magiging kapalit. May kasalanan ako sa mga nangyayari, kaya gagawin ko lang ang tama. Kinuha ni Neneng ang itak na nakasabit sa likuran ng pinto. Tumakbo ito palabas. Agad naman siyang hinabol ni na Carlo para sana pigilan. Kailangan ko itong gawin! Hayaan niyo ako! Pero hindi ka naman mamamatay tao eh. Makakaisip pa tayo ng ibang paraan. Wala nang ibang paraan. Hayaan niyo siya sa gusto niyang gawin. Pero Mang Isko, Tama ka, Mang Isko. Kung hahayaan ko lang mamatay si Omar ng ganun lang, hindi ko pa rin makakamit ang hustisya. Kailangan niya magbayad sa batas ng tao. wala nang nagawa pang dalawang binata sa desisyon ni Neneng. Pero sinundan pa rin nila yon. Nang makarating na sila sa kagubatan, tumigil sila sa harapan ng isang maliit na kuweba. Doon nakita ni Neneng noon ang kanyang biyena ng palihim. Kaya naman malakas ang kanyang kutob na naroon ng mga oras na yon na matandang babae. Marahan silang naglakad sa loob. Sa labas pa lang, nakikita na nilang may liwanag sa loob. Isa lang ang ibig sabihin nun. May tao nga sa kuwebang yon. Hinawakan ni Neneng ng maigpit ang itak. Handang-handa na siya sa gagawin niya kahit na alam niyang hindi tamang pumaslang ng tao. Pagdating nila roon, hindi na nila naabot ang buhay ang matandang babae. Nakita nilang nakabitin na si Aling Nora. Napapailing na lamang ang dalawang lalaki. Hindi kasi nila inakalang yon ang kanilang daratnan. Sa gilid, merong sulat na nakalagay. Binasa yun ni Benjo. Nakalagay sa sulat na to na ginawa niya yan para mailigtas ang anak niya. Mukhang napagtanto niya na ito lang din talaga ang tanging paraan para mabuhay si Omar. Hindi malaman ni Neneng kung ano ang kanyang mararamdaman. Galit siya sa matanda, pero hindi niya magawang maging masaya sa pagkawala nito. Hindi rin naman niya magawang magdiwang dahil buhay si Omar. Gulong-gulo na rin siya sa mga nangyayari. Ang tanging iniisip na lamang niya ay nakaligtas na rin ang iba pang mga binarang. Mahigit 1 linggo ang nakalipas, unti-unting gumagaling ang mga biktima. Kasama na roon si Omar na sa mga sandaling yun, nagawa na ring malinisan ng mga albularyo ang katawan. Nawala ang mga insekto sa katawan nito. Nagagawa na rin makapagsalita ng lalaki. Ang kaso nga lang, dahil sa mga lumabas na insekto, nag-iwan yun ng mga butas sa katawan na patuloy pa rin ginagamot. Sigurado ka na ba talagang hindi mo siya kakausapin bago man lang siya umalis? Hindi ko alam kung ano pa ang dapat namin pag-usapan. Kung hindi mo pa ramdam na mag-usap kayo, ayos lang. Palamig ka muna kung saan ka pupunta. Sigurado ka bang kaya mo sa Maynila? Oo naman. Doon naman din ako galing eh. Tumango na lamang sa kanya ang dalawang lalaki nang dumating na rin ng bus ay agad na rin siyang sumakay. Ngumiti at kumaway na lamang siya kay Carlo at Benjo. Sa kanyang pag-alis, susubukan niyang simula ng bagong kabanata ng kanyang buhay sa lugar na pinagmulan niya. Hindi niya maiwasang mapaluha. Habang nasa biyahe, sa kanya lamang napagtanto na sobrang hirap pala ng mga pinagdaanan niya. Nang makarating siya sa Maynila, naging maayos naman ang takbo ng kanyang buhay sa tulong ng isang kaibigan. Ang huli niyang balita kay Omar, unti-unti na raw gumaganda ang kalagayan nito. Pero hindi na rin talaga nakalakad dahil binti talaga ang pinuruhan ng mga insekto sa lalaki. Pinatawad naman niya si Omar, pero hindi na niya kailanman gustong makita pa. Gusto na lamang niyang ilagay sa payapa ang buhay niya. Ayaw na niyang maalala pa ang mga nangyari. Ang tanging gusto niya ay magkaroon ng mga bagong alaala. Mga alaala na muling hihilom sa kanyang katauhan na sinira ng nakaraan. Wakas,